Dahil nasisante sa trabaho ang dalagang si Athena, ay naisipan ng kanyang ama na magpalamig na muna siya at mag-relax. Sakto naman na nag-alok ng bakasyon ng kanyang ninong na si Rai sa probinsya nito. May kaya sa buhay ang kanyang ninong. Meron itong mga paupahan. Pero dahil walang bakante nang lumuwas siya roon, sa bahay siya na matanda tumira. Kasama niya ang kanyang bunsong kapatid na si Baste. Sa unang buwan nila ay wala naman silang napapansin na kakaiba sa lugar. Pero nang subukan nilang dumayo sa isang pista, ay nagsimula na ang kanilang kinatatakutang karanasan. Isang aswang ang nakagusto kay Athena, dahilan para malagay sa panganib ang buhay ng dalaga. Pipilitin siyang kunin ng aswang para isama sa lugar nito at gawing asawa. Pero buti na lang may kakilala si Ninong Rai na manunugis, ang lalaking si Logan. Ang lalaking po protekta sa dalaga para hindi ito malapitan ng aswang. Pero lingid sa kaalaman nila na ang tunay nilang kalaban ay walang iba kundi ang ninong ng dalaga. Isa rin pala itong aswang pero ni isang albularyo sa lugar hindi naramdaman ang bagay na yon kay Ninong Rai. Ang tanong, ano kaya ang gagawin na matandang si Rai sa dalagang si Athena? Ano nga kaya ang matagal na nitong binabalak sa babae? Makabalik pa nga kaya ng Maynila si Athena gayong nasa poder siya ng kanyang ninong na inakala niyang mapagkakatiwalaan niya? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa ating bagong handog na kwento dito lang sa nag-iisang tambayan ng lahat, ang mga kwento ni Kabanong. Kabanong, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Athena. 24 anyos. Isang araw, ako'y tulala at hindi makausap na maayos. Itong eksaktong reaksyon ko nang malaman na isa ako sa mga nasisante sa trabaho nung nakatira pa ako sa Maynila. Wala akong kaalam-alam na talagang tinutuo ng TL namin na tanggalin ako at isama sa mga hindi magpapatuloy bilang parte ng kumpanya. Ako'y 6 na taong buwan pa lamang noon sa trabaho. Ramdam ko na kagad ang gigil sa akin ng TL namin sa di ko naman malaman na dahilan. Kaya na matanggal ako sa trabaho, sinabihan ako ng papa ko na pwedeng ipahinga ko muna ang sarili ko. Tutal, may trabaho naman sila pareho ni mama. At ang kapatid ko namang si Baste ay nakapagtapos na din naman ng college. Magbakasyon daw ako sa kung saan ko gusto. Yun ang sabi sa akin ni Papa. Kaya nang mapatawag ang ninong ko sa aklan sa kanya, inalok siya nito na baka kung pwede daw, doon ako magbakasyon sa aklan. Tutal, marami naman daw mga magagandang pasyalan doon. Matagal nang kilala ni Papa si Ninong Rai kaya agad siyang nagtiwala. Mga binata pa lang sila makakilala na sila. Magaan din naman ang pakiramdam ko sa kanya noon pa. Sa lahat kasi ng ninong ko, masasabing kong si Ninong Rai ang pinaka-close ko sa lahat. Kaya naman agad kaming bumiyahe ni Baste patungong Aklan sakay ng isang eroplano. Sandali lang naman ang biyahe. Umalis kami ng 12:00 ng tanghali, nakarating na kami ng hapon. Naghintay pa kasi kami ng matagal sa airport. Sa wakas, Ate Athena, makakalangap din ng sariwang hangin. Sawang-sawa na ako sa hangin sa Maynila na minsan may kasama pang utot eh. Tuwang-tuwa ka naman. Ikaw umayos ka ha kapag naroon na tayo sa bahay ni Ninong Rai. Matuto kang kumilos, makikitira lang tayo. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo na bukod sa akin may iba ka pang lalaki na makakasama sa bahay? Anong gusto mo? Paalisin natin si Ninong bahay niya yun. Huwag na tayong mag-inarte. Libre ang pagtira natin. Kung sana may bakante sa mga paupahan niya, di sana hindi tayo makakaabala sa kanya. At saka mabait na tao naman si Ninong Rai. Matagal na siyang kakilala ni Papa. Wala naman din naman problema sa akin kung may tiwala naman pala si Papa Ang iniisip ko lang naman ikaw. Malay ko bang masamang tao yung ninong mo, di ba? Huwag ka nga judgmental. Hindi mo pa nga nakakausap Naninigurado lang ako. Ikaw na nga nagsabi matagal mo nang di nakakausap at nakikita yung Ninong Rai mo na yan. Basta, kasama mo naman ako
Kaya kapag may problema, magsasabi ka kagad sa akin ha. Nang may paparating na tricycle, agad kong pinara yon, Kabanong. Tinanong ko muna sa driver kung saan ang direksyon niya. Nang malaman namin na dadaan naman pala yon sa lugar nila Ninong Ray, ay agad-agad na rin kaming umalis. Mula sa terminal na pinanggalingan namin, may higit 1 oras pa raw ang biyahe. Kaya naman, paggabi na rin kami nang makarating kami sa barangay nila Ninong. Pagbaba pa lang namin sa kanto, nakaabang na pala roon si Ninong Ray. Nung una, hindi ko kagad siya nakilala. Para kasing hindi siya tumanda. Yung itsura niya noong elementarya pa ako, ganun na ganun pa rin. Parang kakaunti lang yung itininda niya kumpara kay Papa. Kahit si Baste, hindi rin makapaniwala na nasa 50s na si Ninong Ray. Ayun yun. Oo, mukha pa ring bata, no? Baka kasi dahil mapera. Lumapit na rin sa amin si Ninong. Malapad ang ngiti niya. Gaya ng dati, madaldal pa rin siya. Nako, mabuti naman at nandito na kayo. Akala ko bukas pa kayo makakarating. Kasi nagluto ko ngayon Para pagdating nyo, kakain na lang kayo. Sabi ko kasi sa papa nyo, ipapatikim ko sa inyo yung pinagmamalaki kong dinakdakan. Baka hindi nyo na itatanong masarap rin ako magluto. Nasabi po sa amin ni Papa na bukod sa paupahan, pagiging chef din po ang pinagkakaabalahan nyo noon. Ay, oo. Masarap magluto at kumain. Pero iha, nako, ang laki mo na. Dalaga ka na. Parang noong nakita kita dati, ang late-late mo pa. Ang kulit mo pa nga sa akin dati. Hingi ka ng barya, tapos iipunin mo lang. Ang loko-loko mo naman, Papa. Kukunin tapos itataya lang sa sabong. Nako, yan talagang Papa mo. Mahilig pa ba sa sabong yan? Hindi na po nagsabong si Papa. Dati po kasi nagkaroon ng hulihan sa amin Napasama si Papa. Buti na nga lang pinsan ni Papa yung hepe sa amin. Kaya ayun, nakiusap si Papa na baka pwedeng palayain na lang muna sila lahat tapos ititigil na ang sabungan. Nako, dapat lang itigil na ang sabong. Nakaka-addict kasi yan, iha. Ay, siya nga pala. Eto na ba yung kapatid mo? Sebastian. Sebastian, tama ba? Opo, Sebastian. Magandang gabi po. Marami po palang salamat at patutuloy nyo kami sa bahay nyo. Ang sarap ng hangin dito, no? Sariwa. Ay, masarap dito. Peaceful. Malayo sa ingay. Ang kalaban lang natin dito, mga chismosa. Wag nyo na lang intindihin sila, ha? O tara na, nang makakain na rin kayo at makapagpahinga. Kinuha ni Ninong Ray ang daladala naming maleta. Habang nauuna siya sa aming maglakad, hindi maiwasan ni Baste na hindi pansinin ang malapad na likod ni Ninong. Ang sabi ni Baste, parang maskulado raw ang katawan nito. Hindi ko na nga lang din pinansin dahil hindi ko trip ang mga ganong klase ng usapan. Nang makarating kami sa bahay ni Ninong Ray, agad kaming umupo sa harapan ng lamesa at sabay-sabay na kumain. Marami-raming naikwento si Ninong Ray sa amin. Sa sobrang dami, parang kami na lang ang gustong sumuko. Hindi namin siya maawat dahil ayaw naman naming magmukhang bastos. Natigilan lang siya sa kanyang pagdadaldal nang may nangatok na sa bahay. Lumabas si Ninong Ray. Kami naman, iniligpit na lang ang kinainan namin. Habang nasa sala, namamangha kami sa bahay, Kabanong. Hindi naman sobrang laki, pero makaluma. Kahoy yung sahig pero makintab. Tipong pwede kang magsalamin. Basta yung estilo ng bahay ni Ninong Ray ay parang mga bahay noong panahon ng Kastila. Grabe yung vibe ate, no? Parang nasa sinaunang panahon ako Kaya wag kang hawak ng kung ano-ano dyan. Baka mamaya antigo na yung mga yan, tapos mabasag mo pa. Ate, sabihin mo nga sa akin, wala bang apo o anak na babae ang si Mang Ray? Yung pwede kong maging kaibigan?
Tumigil ka nga, maglalandi ka lang eh. Nandito tayo para magbakasyon at para kahit papaano makalimot naman ako sa pagkakatanggal ko sa trabaho. Kasama na sa bakasyon ng landi, di ba? Ito naman KJ. Natigilan kami sa pag-uusap nang balikan kami ni Ninong Ray. Napapakamot siya sa ulo na parang stress. Iha. Nako, pasensya na ha. Hindi ko kayo maaasikaso ngayon. Nagkaroon lang ng emergency doon sa paupahan ko. Ayos lang ba na iwan ko muna kayo? Opo, wala pong problema. Ilalagay na lang po namin ang mga gamit namin sa kwarto. Saan po ba ang magiging kwarto namin? Pag akyat nyo sa taas, yung unang kwarto, doon ka, Iha. Ikaw naman, Baste, doon sa pangalawa. Tig-isa kayo kasi alam ko hindi komportable si Athena na may kasamang lalaki kahit kamag-anak. Opo, ganyan na siya, bata pa lang kami. May sariling ang kwarto yan habang ako dati, sa sala lang. Ano ka ba? Natatawa na lamang si Ninong Ray at nagpaalam na rin sa amin. Nung mga sandaling yon, sinimulan na lang namin ni Baste na ilabas ang mga gamit namin. Malinis ang silid na pinagamit sa amin. Ang kaso nga lang, hindi ako sanay na malaki ang bintana. Sliding window siya pero kahoy. Kung ano yung makikita mo sa bahay ng mga sinaunang Pilipino, ganun na ganun. Hay, makakapagpahinga na rin. Sinalampak ko na muna ang sarili ko sa higaan. Malambot ang kama. Mukhang pinagandaan talaga ni Ninong Ray ang pagdating namin. Papikit na sana ako nang biglang pumasok si Baste sa kwarto ko. Pwede ba matuto kang kumatok? Ano bang kailangan mo? Pwedeng pairam ng charger? Naiwan ko pala yung charger ko sa bahay eh. Tignan mo tong isang to. Kakamadali mo yan eh. Sige na, lowbat na ako te. Paglalaro pa kami ng mga tropa ko. Good luck sa signal ah. Iritado kong iniabot sa kanya ang charger ko. Ang charger ko na ilang beses nang muntikang mawala dahil sa kanya. Maya-maya pa, hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nakatulog. Nagising na lang ako dakong 12:00 na ng gabi. Pakiramdam ko kasi, merong nakatingin sa akin habang natutulog ako, Kabanong. Pagbangon ko, napatingin ako sa bintana. Kaya pala malamig, nakabukas na pala yon. Bakit nakabukas to? Nakasarado to kanina. Inisip ko ng maigi, pero hindi ko talaga maalala kung sino ang nagbukas nun. Pinagpalagay ko na lang na binuksan ko yon dahil naiinitan ako. Tumayo ako para puntahan si Baste sa kabilang kwarto. Naririnig ko pa rin kasi ang pagmumura niya habang naglalaro. Pagsilip ko, nakita ko siyang tulog. Nagtaka ako at napaisip ako kung sino ang naririnig ko. Sa di malamang dahilan, Kabanong, nagtindigan ang mga balahibo ko. Palis na sana ako nang makita kong biglang bumangon si Baste at muling naglaro. Pumasok na ako sa silid niya at piningot ko siya. Siraulo ka talaga, tinatakot mo pa ako eh. Nagkukunwari ka pang tulog. Pwede ba wag kang maingay? Anong oras na? Baka natutulog na rin si Ninong Ray. Nakakainis kasi. Ang hina ng internet dito. Alam mo namang province to, umayos ka nga. Huwag ka nang maingay. Susumbong kita kay Papa. Oo na, sige na, labas na. Naglalaro ko hindi ako makapag-focus eh. Nakasimangot akong lumabas ng silid ni Baste. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naisipan kong bumaba sa sala. Nakapatay na ang ilaw ron. Tanging ang ilaw na lamang sa labas ang nagiging liwanag sa loob. Sumilip ako sa labas. Wala namang tao. Sobrang tahimik. Nakakapanibago ang katahimikan na parang ako na lang ang mabibingi. Napalingon ako nang maramdaman kong may tao sa likuran ko, Kabanong. Mula sa madilim na parte ng sala, nakita kong lumabas mula roon si Ninong Ray. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi kung sino na. Oh, bakit kasing ka pa, Iha? Mag-aalauna na. Natulog na po ako. Ang totoo po niyan, kagigising ko lang po talaga. Siguro namamahay ka, no?
Normal lang naman yan. Ay, siya nga pala. Baka bukas maghapon akong wala. Kayo na muna ang bahala sa mga sarili ninyo, ha? May mga ibak naman tayong pagkain dyan sa ref. Magluto na lang kayo. Maraming salamat, Ninong, pero may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Huwag niyo na lang po sanang mamasamain. Curious lang po talaga ako. Sige lang, itanong mo lang. Wala namang problema Bakit niyo po kami inalok na magbakasyon po rito sa bahay ninyo? I mean, nakakahiya po kasi sa inyo kasi libre patira tapos libre lahat. Siguro dahil bigla ko lang na-miss ang mga anak ko. Alam mo naman yata kung anong nangyari sa kanila. Matapos ng trahedyang yon, parang lahat na lang ng kaedad nyo, ang turing ko anak. Sakto naman na nagkausap kami ng papa nyo. Kaya naisip ko bigla, bakit hindi nala kayo dito magbakasyon? Para naman kahit papano mawala na tong pagkamiss ko sa mga anak ko. Alam mo, parang ang pangit pakinggan na parang ginagamit ko kayo para maramdaman kong may anak ako. Pasensya na ha. Naku, wala naman pong problema. Kung gumagaan ang pakiramdam nyo sa ganoong paraan, wala pong kaso sa amin yun. Alam ko rin naman po kung anong pinagdaanan nyo nang mawala ang anak ninyo. Nakwento na po sa akin ni Papa. Kaya kung sakaling ganun ang turing ninyo sa amin, masaya po ako ron. Nahihiya lang din nga kasi ako sa inyo. Baka isipin nyo na para lang makalimot ako sa pagkamiss ko sa mga anak ko, kayo ang ginagamit ko. Pero sa totoo lang, gusto ko na kasi talagang makausad Ang hirap na lagi silang nasa utak ko. Huwag po kayong mag-alala. Hindi magtatagal, darating na rin yung araw na gigising ka sa umaga na hindi na po kayo nasasaktan kapag naiisip mo sila. Alam mo, tama si paring Kiko Matalino kang bata. Higit sa lahat, maunawain kang tao. Ituloy mo lang yan, iha ha. Nakakasiguro ako na may magandang oportunidad sa iyo kapag bumalik na kayo ng Maynila. Ay siya nga pala, ilang linggo ba kayo rito? Ang sabi kasi ni Papa, June na raw kami bumalik. Bali 2 buwan po yun. Nakakahiya nga po Kaso si Papa makapal talaga ang mukha Siguro ayaw na niya kaming nasa bahay kasi ang gulo namin ni Baste. Nako, wala namang problema. Sana mag-enjoy kayo rito sa bahay ko ha. O paano? Papasok na ako sa kwarto ko. Ngayon pa lang ako matutulog Ay, sige na, matulog ka na rin ha. Tumangon na lamang ako sa sinabi niya at ngumiti. Pinagmasdan ko pa ang imahe ng likuran niya. Medyo namamangha pa rin ako na parang ang lakas-lakas niya pa rin. Parang hindi man lang nagkasakit o nakaramdam ng katandaan. Samantalang si Papa, kaunting yuko lang sumasakit na ang likod. Kinaumagahan, maaga nang umalis si Ninong Ray. Naiwan kaming dalawa ni Baste. Kaya 7:00 pa lang, nagluto na kagad ako ng kakainin namin. Na ayon kay Ninong Ray, pang isang buong araw na ang lutuin ko. Para hindi na magluluto sa gabi at tanghalian. Uy, bumangon ka na nga riyan. Nagluluto ako sa babae. Oo, kakatulog ko lang kaninang 4:00 Hayaan mo na muna ako matulog. Anong hayaan? Wala ka sa bahay, oy. Nakikitira tayo. Kumilos ka na. Mamaya aalis tayo, sabi ni Ninong Ray. May magandang pasyalan daw malapit dito. Mamumundok din tayo ngayong araw. Narinig mo ba yung kaninang madaling araw? Anong narinig? Hilik mo? Hindi. Yung nasa bubungan. Ang bigat ng paa tapos may naririnig akong parang humahampas sa hangin Nananaginip ka lang siguro. Hindi gising na gising ako. Nakahiga ako pero naririnig ko yun. Kaya nga ako napuyat Akala ko kasi nagpapagpag ka ng kutsyon sa kwarto mo. Ba't naman ako magpapagpag ng kutsyon ng ganong oras? Isa pa, malinis naman ang kutsyon na gamit ko. Yun na nga. Kaya nga nagtataka ako kanina kaya hindi na ako nakatulog agad pagkatapos ko maglaro.
Naku, guni-guni mo lang yan. Puro ka kasi laro eh. Kaya yung utak mo kung ano-ano na lang ang napapansin. Basta, hindi talaga ako mapalagay eh. Bumangon ka na. Sige na. Masusunog niluluto ko eh. Hinila ko na si Baste palabas ng kwarto niya, Kabanong, at dinala ko na rin siya sa kusina para tulungan ako. Habang nagluluto ako, kitang-kita ko pa rin ang pagiging balisa ni Baste. Pero hindi ko na lang masyadong inintindi. Ganon din naman siya kahit nasa Maynila kami. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin kaming mag-agahan. Bandang 9:00, nakaalis na rin kami ng bahay. Pupuntahan kasi namin ang magandang ilog na malapit lang din sa barangay nila Ninong Ray. Tingin ng tingin sa amin yung mga tao, Kabanong, na parabang yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taga Maynila. Naiilang na lang din kami ni Baste pero pinilit na lang namin baliwalain. Nang makarating na kami sa ilog, napansin namin na parang kami lang ang naroroon. Siguro dahil mga turista lang naman talaga ang natutuwa sa ganoong lugar. Sa mga taga roon kasi, normal na lang sa kanila ang ilog. Ate, dun, baka may mga naliligong babae dun. Aray! Kabatok naman to. Puro kakabastusan? Anong kabastusan dun? Nag-aalala lang ako na baka malunod sila. Remember, marunong akong lumangoy, o di maliligtas ko sila. Manahimik ka na dyan. Ang mabuti pa, ilabas mo ang kamera mo at kuhanan mo ako ng picture. Sinama mo lang ba ako dito para taga-picture mo? Bilis na kasi, ang dami pang angal eh. Kahit na papano, naging masaya naman ang unang gala namin ni Baste no mga sandaling yon. Nakarami kami ng pictures. Hindi na nga rin namin napapansin no na napapalayo na pala kami. Hanggang sa marating na nga namin ang tinatawag nilang Malaki Falls. May nakalagay na karatula sa gilid na bawal lumangoy doon. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko, Kabanong, ay yung isa pang karatula na nasa kabilang gilid. Ayon kasi sa karatula, ang falls daw na yon ay pagmamay-ari ng isang aswang. Sa hindi mahalamang dahilan, nakaramdam ako ng panlalamig. Buminis din ang tibok ng puso ko. Ako kasi yung tipo ng tao na naniniwala rin sa mga nilalang na mahirap ipaliwanag. Sa katunayan, marami akong kakilala na merong karanasan sa aswang. Kaya naman, ganun na lang ang reaksyon ko nang mabasa ko yon. Aswang ang owner nito, ate. Sana all may sariling falls. Tinapik ko si Basti sa balikat at pinagsabihan siya sa biro niyang yon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, Kabanong, nakaikot na kami sa bandang likuran ng falls. Maingat kami sa lakad namin dahil madulas ang daan. Medyo nilulumot na rin kasi ang ibang parte dahil na rin sa palagi itong nababasa. Meron kaming tinigilan na malaking puno. Malapad ang katawan, parang kasing lapad yata ng 2 bus. Tingin ko noon, sobrang tanda na ng punong yon. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na magpakuha ng larawan doon. Habang nagpipicture taking kami, biglang tumigil si Baste sa pagkuha ng larawan. Napatingin siya sa likuran ko, sa katawan ng puno. Lumapit siya at may tiningnan na kung ano ron. Ate, tingnan mo oh, mahabang hiwa sa katawan ng puno. Alam mo bang pwedeng gawa ito ng isang monster? Iniba pa niya ang boses niya para talagang matakot ako sa sinabi niya. Pero kinurot ko na lang siya sa tagiliran. Kulang na lang ay mangisay siya sa sobrang hapdi ng ginawa ko. Matapos ang paglalakbay namin doon, nagdesisyon na rin akong bumalik. Kami lang kasi ang naroon. Isa pa, nababahala din ako na baka bigla na lang kaming mabati ng kung anong engkanto roon. Sa paglalakad namin, muli kaming napahinto nang may maapakan si Baste na kung ano. Pagtingin namin, sabay kaming napaatras nang makita ang bungo ng tao. Muntikan pa siyang mapasigaw, Kabanong. Buti na lang ay tinakpan ko kagad ang bibig niya. Ate, ano yun? Di ba
Di ba bungo ng tao yun? Oo, alam ko. Huwag ka nang maingay. May tinapon siguro na ulo ng tao dyan, ate. Pwede ba kumalma ka nga? Akala ko ba hindi ka matatakutin? Marahan akong lumapit sa bungo. Tiningnan ko pa kung may iba pang buto na naroroon. Pero wala na akong nakita. Kaya naman naisip ko na baka tama nga ang sinabi ni Baste. Na baka meron ngang pugot na ulo na itinapon lang doon. Nagmamadali na kaming makalis doon. Sa pagmamadali namin ay isang lalaki naman ang nakabangga ang kuka, Banong. Sa tigas ng katawan niya, ako ang tumumba. Buti na lang ay halamanan ang tinumbahan ko, kaya hindi ako nabagok. Uy! Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang ate ko? Tingnan mo, parang tanga na tumba. Hinarap agad ni Baste ang lalaking yon kaysa tulungan ako makatayo. Pagtingin ko sa lalaki, seryoso lang ang mukha niya. Parang walang emosyon. Parang robot na hindi mo sigurado kung kailan matututong magsalita. Bingi ka ba? Hindi mo naririnig ang sinasabi ko? Pasensya na. Yun lang. Hindi mo lang ba tutulungan makatayo? Kung balasahin kaya kita. Pinilit ko na lang makatayo kahit sumasabit pa ang damit ko sa halamanan. Nilapitan ko si Baste at hinila siya palayo sa lalaki. Sa laki kasi ng katawan ng lalaki, baka isang suntok lang niya sa kapatid ko. Kumalma ka nga. Kapag ikaw dinibdiban yan, tignan mo. Ikaw naman, sa susunod tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Kung tumitingin ka rin sa dinaraanan mo, hindi tayo magkakabanggaan. At ako pa talaga ang may kasalanan. Sige, isisi na lang natin sa kasama mo. Oh, aba, bakit ako? Inaan mo lang boses mo. Baka may magambala kayo. Magambala? Na alin? Sino? Mga aswang. Biglang nawala ang tapang ni Baste nang marinig yon. Ako naman, Banong, hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko. Matapos kasi naming makita yung bungo, makakarinig pa kami ng ganon mula sa isang lalaking hindi namin kilala. Sa susunod, wag na wag kayong pupunta rito, lalo na't mukhang mga dayo kayo. Umuwi na kayo, baka hinahanap na kayo ni Mang Karay. Sinong Mang Karay? Sino sinasabi mong yon? Si Mang Ray. Kilala mo si Ninong Ray? Oo, siya ang may-ari ng paupahan sa barangay. Kilala siya dito bilang masarap magluto. O sige na, umalis na kayo at aalis na rin ako. Pasensya na lang ulit. Kapag may naramdaman ka sa katawan mo, itanong mo lang kay Mang Ray kung saan ang bahay ko. Puntahan mo ako at gagamutin kita. Anong gagamutin? May ibang ibig sabihin ka, no? Oy, bumalik ka rito! Nagigigil ako sa'yo, tutupayin kita sa 8. Aray ko naman! Manahimik ka na nga. Yang tapang mo parang bata eh. Tumatapang ka kapag alam mong di ka papatulan eh. Una nga pinagtatanggol eh, binatukan mo pa ako. Baste, tingin mo may aswang talaga rito? Abay ewan. Pero malay mo, aswang pala yung naririnig ko kagabi. Tapos kakainin ka, ate. Awoo! Baduy mo? Tara na nga. Nauna na ako naglakad. Hindi ko na siya inintay dahil naririndi na rin ako sa mga sinasabi niya. Dakong 2:00 na makabalik na kami sa bahay ni Ninong Ray. Wala pa rin si Ninong. Kaming dalaw na naman ang magkasama sa bahay. Sa mga sumunod na araw, ganun at ganun pa rin ang naging sistema namin. Kada araw, umaalis si Ninong Ray. Alam naming abala siyang tao dahil marami din siyang pinagkakakitaan. Kami naman ni Baste, kung saan-saan kami namamasyal at namumundok. Kabisado na rin naman namin ang daan pabalik at medyo kilala na rin kami ng ibang tao sa barangay. Nakakadalawang linggo pa lang kami pero pakiramdam ko matagal na kaming nakatira doon. Wala naman sana kaming problema sa bahay. Ang tanging nagiging problema lang namin noon ay yung naririnig naming minsan kapag gabi. Natanong mo na ba kay Mang Ray kung ano yung naririnig natin sa taas?
Pang-apat na beses na kasi yun eh. Palagay ko, hindi na yung basta pusa lang. Hindi ko pa na itatanong. Nakakahiya naman itanong yun. Alam mong abala si Ninong sa maraming bagay, tapos magtatanong tayo ng ganun. Baka mas stress lang yun. Paano kung aswang? Bakit, naniniwala ka na bang may aswang? Depende. Nagkibit-balikat na lamang si Baste. Itinoon ko na lang ang atensyon sa niluluto ko nung hapon na yon. Pero ang totoo, maging ako ay napapaisip na rin. Ilang gabi na rin gumugulo sa isipan ko kung anumang hayop o nilalang ang naroon. Dakong 7:00 ng gabi, umuwi na rin si Ninong Ray. May mga dala siyang pagkain galing sa kung saan man siya pumunta. Asalubong! Pagatian nyo na lang ha. Malit lang kasi ang nabili ko eh. Wala na raw kasi yung malaki. Buko pa yan. Uy, sakto. Paborito ko yan, Mang Ray. Naku, maraming salamat po ha. Buti pa kayo, nakakaisip ng pasalubong. Si Papa hindi eh. Malalaki na raw kasi kami. Hoy, baka mamaya magtampo papo mo dyan pag naalamang binibigyan ko kayong pasalubong ha. Siyempre, the best pa rin naman si Papa. Atina, ayos ka lang ba? Bakit parang tahimik ka yata? May sakit ka ba? Hindi, wala naman po. Nagkatinginan kaming dalawa ni Baste. Nagsinyasan kung sasabihin ba namin ang tungkol sa naririnig namin kapag gabi. Kinapalan na lamang ng kapatid ko ang mukha niya para mapag-usapan na rin ang bagay na yon. Mang Ray, may itatanong po sana kami pero sana wag po kayo magagalit ha. Ay bakit naman ako magagalit? Baka po kasi isipin nyo, tinatakot namin kayo. O baka nag-iisip kami na hindi safe dito sa bahay ninyo. Ay nako, sige na, ano ba yan? Sabihin mo na. Kasi Mang Ray, 4 na beses na kasi kaming nakakarinig na parang may tao sa taas ng bubong. Nung nakaraang Lunes ng gabi, nung nakaraang Martes tapos Lunes ulit. Tapos kagabi lang, meron ulit. Para siyang hayop, tapos may kakaibang tunog. Parang nagpapagpag ng kutsyon eh. Alam niyo po yung tunog ng 2 unan kapag pinagpapagpag? Ganun po. Kapag naririnig po kasi namin ni ate yon, hindi na kami makatulog eh. Tama po ang sinasabi ni Baste, Ninong. Nakakaabala po talaga sa pagtulog. Kung minsan nga po napaparanoid na po kami na baka... Na baka aswang po. Aswang? Ninong Ray, totoo po ba talagang may aswang dito? Para sa akin, totoo naman ang mga aswang. O sige, tatapatin ko na rin kayo ha. May aswang dito sa atin. Pero nung araw pa yun eh. Mga binata pa yata ako. Wala pa kayo sa mundo. Pero kasi, matagal nang walang aswang dito. Nakausap po namin yung kakilala niyong lalaki. Yung laging may dalang itak po. Ano ngang pangalan nun, Baste? Pagkakarinig ko, Logan. Si Logan. Oo, kilala ko nga siya. Isa siya sa nangungupahan sa mga paupahan ko sa kabilang street. Yung pamilya kasi ni Logan, mga manunugis na aswang nung araw. Kaya ngayon na kahit wala ng aswang, minana niya yung pagiging manunugis sa mga kamag-anak niya. Pero sa ngayon naman wala namang nababanggit sa akin si Logan na may nakita o nakalaban na siyang aswang. Grabe. Totoo pala talaga ang mga aswang na yan, ano? Akala ko kasi panakot lang na matatanda yan sa mga bata nun eh. Iha, marami pa tayong hindi natutuklasan sa mundong ito. Ang mga aswang ay isang malaking patunay na hindi lang tao at hayop ang nabibilang sa lipunan. Maging sila rin. Pero, kagaya nga na sinabi ko, hindi ko sigurado kung meron pa ring aswang ngayon. Moderno na kasi ang panahon eh. Tingnan mo nga naka-cellphone tayo. O di ba, ang ganda. Kung may aswang pa rin sa ngayon, baka meron na rin silang group chat. Tapos,
nagchat-chat sila kung kailan lang sila mga angaswang. Kunwari, sasabihin ng isa, "Uy pare, ako muna ngayong gabi ha." Tapos, i-heart lang ng isang aswang yung message niya. Tapos, yun na, deal na. Naningkit na lamang ang mata ko habang nakatingin sa kapatid ko. Bigla na naman kasing kung ano-anong pinagsasasabi. Ay, ganyan nga, Baste. Nakuha mo. Kumamot na lamang ako sa ulo dahil nakasundo pa ang dalawa sa kalokohan. Makalipas pa ang ilang araw, nalaman namin na may piyesta pa sa kabilang barangay. Sabi sa amin ni Ninong Ray, masaya raw ang pagdalo sa mga kapistahan, lalo na at probinsya. Kaya kaming dalawa ni Baste, dakong 3:00 pa lang ay naglalakad na kami patungo sa kabila. Pinayagan naman kami agad ni Ninong Ray. Bungad pa lang ng kabilang barangay ay nakakabuhay na talaga ng diwa. May mga nagsasayawan doon, may mga palaro sa mga bata, at syempre, meron din namang mga nag-iinuman. Bawat bakuran, hindi pwedeng walang nakalatag na mahabang lamesa na may mga pagkain sa ibabaw. Grabe te, ang saya naman ng piyesta dito. Walang ya, sa atin kapag piyesta, akala mo, di makakakilala eh. Probinsya kasi to. Mahalaga kasi sa kanila ang mga ganitong okasyon. Nilabas ko na ang camera ko noon at nagsimula na rin magpicture. May mga nadaanan din kaming nagtitinda ng mga kung ano-anong bagay. Mas lalo naman kaming natuwa nang makitang may mga foreigner din palang nagpupunta ron. Ang dami naming nabiling souvenir nung mga oras na yon, Kabanong. Napupuno na ang eco bag na dala ni Baste. Mga bandang 5:00 ng hapon, nakaramdam na rin kami ng pagod. Kaya umupo na muna kami sa gilid. Pinagmamasdan lang namin ng mga taong nakikisabay sa malalakas na tambol. Uwi na tayo. Pagod na ako. Ako rin eh. Tsaka gusto ko nang papakin yung spicy dilis dito na nabili natin. Sayang, kung kasama lang natin sana si Ninong, baka nadala niya tayo sa mga kakilala niya. Mukhang ang sasarap pa naman ng mga pagkain. Si Ate PG, daming pagkain sa bahay eh. Kalmo mo yung bibig mo, kakalamon. Pagtayo ko, napansin ko naman ang isang lalaki na nakatingin sa amin. Nakatayo siya sa gilid na ilang metro lang din naman ang pagitan niya sa kinatatayuan namin. Malaking tao rin yun. Malaki ang mga mata at sabog. Ganun na ganun ang mga itsura ng mga nakikita kong lulong sa droga. Nakaramdam ako ng kaunting kilabot, pero hindi ko na lamang sinabi kay Baste. Alam ko kasing magyayabang-yabang na naman ito at baka harapin pa niya ang lalaki. Nang magsimula na kaming maglakad, napansin kong sinusundan kami ng lalaking yun. Sa puntong ito, napunan na rin ni Baste na sinusundan nga kami. Ate, kanina pa tong siraulong to, sunod ng sunod ah. Baka hold upin tayo nitong lokong to ah. Kaya nga dapat bilisan na natin ang paglalakad. Nakarating na kami sa kalsada na kung saan wala nang naglalakad. Wala ring napapadaan. At kahit natatakot kaming dalawa na kami lang ang naroroon, wala naman kaming ibang choice. Nakahinga lang kami ng maluwag nang makitang wala nang lalaking sumusunod sa amin. At nang makarating na kami sa bungad ng barangay namin, nakampante na rin ang kalooban namin dahil may mga nakaparada ng tricycle sa gilid. May mga tao na rin kaya ang naisip ko, malabo na kaming masundan pa ng misteryosong lalaki. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay ni Ninong Ray. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang nangyari. Sa katunayan, Kabanong, hindi naman yun ang unang pagkakataon na nakaranas akong may sumusunod sa akin. Pero sa lahat ng karanasan ko, yun ang pinaka nakakakilabot. Pakiramdam ko kasi merong kakaiba sa lalaki. Bigla na lang kasi yung naglaho. Kumusta naman ang piyesa sa kabila? Masaya naman ba? Makakarap na kami sa hapagkainan pagsapit ng 9:00 ng gabi. Kadarating lang din ni Ninong Ray noon. Masaya naman po, ang babait ng mga tao. Tapos meron din po kaming mga nabiling kung ano-ano. Ay nako,
Mas masaya ang piyesta rito sa atin kaysa sa kabila. Mas maingay at maraming nagkakatuwaan. Ang kaso nga lang hindi na yata kayo aabot Kasi sa susunod na buwan, uuwi na kayo, di ba? Agosto ang pista rito. Ay, sayang. Pero pwede naman kami mag-extend Nako, hindi na yata pwede. Nakausap ko yung papa mo kahapon. Parang magtatayo ang papa mo ng negosyo. At ikaw, Baste, kailangan ka. Talagang desidido na ni Papa ang negosyo niya no? Kahit na papaano, naging maayos naman ang gabing yon para sa amin. Pagkatapos kumain, nanatili na si Ninong Ray sa bahay. Tamang basa-basa na lang siya ng magazine. Kung titingnan maigi, para bang hindi napapagod si Ninong Ray sa araw-araw na umaalis siya. Aalis siyang masigla, babalik siya ng mas masigla. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero parang ang lakas-lakas talaga ng katawan niya. May 1 buwan pa kami sa bahay ni Ninong Ray at ang 1 buwan na yon, hindi ko inaasahan na simula na pala ng kalbaryo naming magkapatid. Ano ba? Gumising ka na nga dyan? Kanina ka pa nakahilata, 11:00 na. Nakakahiya na kay Ninong. Tapos ko na lahat ng ginagawa ko. Tapos ikaw nga pa rin, oy. Ate naman, kaya muna ako matulog. Napuyat ako kagabi. Kasi puro ka laro. Anong larong pinagsasabi mo? Wala kang matinong signal dito, paano ako makakapaglaro? Gusto mo ba malaman kung bakit ako napuyat? Sasabihin ko na sa'yo. Total, nawala na rin naman yung antok ko Oh, ano? May nakita akong lalaki sa tapat ng bakuran natin kagabi. Alam mo ba kung sino? Yung lalaking sumusunod sa atin nung nakaraan. Yung lalaki sa piyestahan? Oo! Alam mo kung saan siya nakatingin? Sa bintana mo. Parang ikaw yung hinihintay niyang makita Oh, creepy di ba? Pero hindi pa yan. Sandali lang ako napalingon sa iba, nang balikan ko siya. Bigla na lang siyang nawala. Nung tanghaling yon, nakaramdam na ako ng matinding kabaka-banong. Hindi ko inaasahan ang sinabi ni Baste. Dahil sa katunayan, napapaniginipan ko rin ang lalaking yon. Sa panaginip ko, parang gusto niya akong isama. Uy, ayos ka lang ba? Namumutla ka Yang kasi, kung inayaan mo lang sana ako matulog di ka na sana natakot. Tara na sa baba, magpahangin ka ron. Napilitan na lamang si Baste na samahan ako sa baba. Bigla na lang din akong nanlamig. Parang nanghina ang tuhod ko sa ideyang hindi normal ang stalker ko. Sinabi namin kay Ninong Ray ang bagay na yon. Kaya kinagabihan, pumunta sa bahay ang lalaking si Logan. Inausap ako ni Mang Ray. Ako nga hahanap sa lalaking sumusunod sa'yo. Maraming salamat. Sigurado ka bang hindi mo nakausap ang lalaking yon? Hindi, basta sinusundan niya lang kami noon. O sige, mag-iingat ka. Bakit? May mga aswang sa probinsyang ito ang naghahanap ng mapapangasawang babae. Ay, teka. Saan mo na naman ako ang info na yan? Ang sabi ni Mang Ray, matagal nang walang aswang dito. Yung kasi ang pagkakaalam niya. Pero ang totoo, nandito pa rin ang mga aswang. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? Ng ano? Pagkakataon para umatake at mambiktima. Di, ikaw ngayon ang chaperone namin. Hindi. Sisilipin ko lang kayo palagi kapag sasapit na ang gabi. Kung hindi ko lang iniisip na aswang ang lalaking sumusunod sa kapatid mo, wala naman sana akong pakialam sa inyo Pero dahil may hinala ako na aswang yon, hindi ako pwedeng walang gawin. Nasa kabilang street lang ako. Diretso lang, tapos kakaliwa kayo. Tawagin niyo lang ako ron kapag may nangyaring hindi maganda. Hindi na kami hinintay pang magsalita ni Logan. Naglakad na rin ito paalis. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil kahit na papaano merong magbabantay sa amin.
Hindi ko kasi talaga matiis ang pakiramdam na parang napaparaning na ako sa gabi. At maya-maya nga lang, kung kailan umalis si Ninong Ray at dalawa na naman kami ni Basti ang magkasama, may narinig kaming kumakatok sa pintuan. Hindi yun nagsasalita kahit natanungin namin. Kaya naman nanatili lang kami sa sala. Dumampot lang ako ng walis kabanong habang si Basti naman una nang nadampot. Unan talaga? Anong silbi ng unan na yan? Yun, kunin mo yung bote. Diyos ko ka. Kamot ulo na lamang ang kapatid ko nang sundin niya ang utos ko. Maya-maya lang, bigla na namang kumatok ang nasa labas. Mabagal lang ang katok. Kaya naman naisipan ko nang sumilip sa bintana. Pagkahawi ko ng bintana, nakita ko sa labas ang lalaking malaki ang mata. Dilat na dilat nang mapalingon sa kinaroroonan ko. Nang makita kong lalapit siya, nagmamadali kong isinara ang bintana. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa amin? Ikaw ang kailangan ko. Ikaw lang. Sumama ka sa akin. Ikaw ang magiging asawa ko. Tibay din pala ng pagmumukha mo no? Anong tingin mo sa ate ko? Laruan na bigla mo lang kukunin kasi gusto mo? Hindi ikaw ang kausap ko. Marimi ka. Babae ang kausap ko, hindi lalaki. Ba't sira ulo ka rin pala no? Sasapakin ko na to ate. Para kang tanga, bakit mo bubuksan? Inawat ko si Basti noon dahil gigil na naman siya. Saka lang namin naramdaman na nasa panganib ang buhay namin nang marinig na naming umangal ang lalaki sa labas. Isang pag-angil na parabang asong gutom na gutom. Ate, mukhang aswang nga to. Anong gagawin natin? Baka makapasok siya dito. Alam ko na. Bigla na lamang nagsisigaw si Basti. Humingi siya ng tulong sa mga kalapit na bahay namin. At dahil sa ginawa niya, parang bigla na lamang naalarma ang lalaki at dali-dali na ring umalis. Napahawak na lamang ako sa dibdib ko at napailing. Nang masiguro naming wala na nga ang lalaking aswang sa labas, hindi kami nagsayang ng oras. Agad-agad na rin kaming lumabas at nagpunta sa inuupahang bahay ni Logan. Mabuti na lang din ay naroon siya. Yung lalaking sumusunod sa akin, pumunta na naman ngayon. Pumasok kayo, dali! Pinatuloy kami ni Logan sa loob. Pagpasok namin sa kwarto niya, nakita agad namin ang mga nakasabit na katana at iba't ibang uri ng patalim. Halatang halata na talagang bumibira ng aswang si Logan. Bagay na kahit papaano ay nagdulot ng panatag sa kalooban ko. Dumito na muna kayo sa kwarto ko. Babalikan ko kayo. Susubukan ko siyang masundan. Nagmamadali siyang umalis matapos kunin sa paderang mahabang katana. Naiwan kami magkapatid sa silid niya. Sandali kaming natulala kabanong. Ilang minuto kaming hindi nagsalita. Nang 10 minuto na ang nakakalipas at wala pa rin si Logan, binasag ko na rin ang katahimikan. Tingin ko dapat umuwi na tayo ng Maynila eh. Oo nga ate, nakakatakot rito. At parang hindi naman aware ang ninong mo. Hindi niya masyadong siniseryoso sinasabi natin eh. Paano kung may nangyaring masama sa atin? Mamaya kapag nakauwi na si Ninong, sasabihin ko sa kanya at tatawagan din natin si Papa. Kaso naiwan ko pala cellphone ko. Bad trip. Ako rin. Ano na kaya nangyari kay Logan? Ayos lang kaya siya? Crush mo siya no? Sira ulo? Anong crush? Tinutulungan tayo ng tao. Normal lang na mag-alala ako para sa kanya. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala? Makapal kasi mukha mo eh. Nag-aalala rin. Ito naman di mabiro. Hindi ngayon ang tamang panahon para sa mga biro mo ah. Oo na, sorry na. Napatayo na lang kami ni Basti nang biglang dumating si Logan. May sugat na ito sa kamay. Pero parang hindi niya naman yun nararamdaman. Isinarado niya ang pinto at agad kaming kinausap. Kailangan niyo nang umalis sa lugar na ito. Kasi ikaw, natitipuan ka ng aswang na yon. Paano niya naman ako nagustuhan eh hindi nga kami magkakilala? Ganun talaga ang mga aswang. Makakapal din ang mukha nila.
Akala nila kapag nagustuhan nila ang tao, pagmamay-ari na nila yon. Likas na ugali na nila yon. Kaya yun ang dahilan kaya dapat wala ka na rito. Ako, wala naman nagkakagusto sa'yo. Kaya magpaiwan ka kung gusto mo. Ba't lukot talaga? Alam mo ba kung nasan si Ninong Ray ngayon? Magkakilala lang kami. Pero hindi naman kami sobrang malapit sa isa't isa. Kaya hindi ko alam ang mga lakad niya. Ang mabuti pa, bumalik tayo sa inyo at sasama ako habang inihintay natin si Mang Ray. Mambo na sa labas nang naglakad kami pauwi. Hindi ko maiwasang hindi maging tamang hinala ng mga sandaling yun. Kung wala nga lang si Logan, baka nanigas na ako sa takot. Nakabalik naman kami ng payapa sa bahay. Sinubukan na rin namin ni Baste na tawagan si Papa. Ang kaso nga lang, dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan, nawalan na ng signal. Hoy Logan, kapag ba maulan, yung mga aswang hindi nalabas ng bahay? Kapag maulan, mas malakas ang loob nilang mambiktima. Kasi hindi sila maririnig kahit nasa mga kagaya kong alam ang taktika nila. Ibig sabihin, pwede siyang bumalik ngayon? Oo, pwede. Pero huwag kayong mag-alala. Kasama niyo naman ako eh. Hindi ako aalis dito sa bahay ninyo hanggat hindi nakakabalik si Mang Ray. Maraming salamat talaga. Wala kasi talaga kaming alam sa mga aswang-aswang na yan eh. Ang mahalaga, naniniwala kayo. At hindi kayo mangmang sa existence ng mga aswang. Nung araw, sabi ng lolo ko, maraming namatay na tao dahil hindi sila naniniwalang totoo ang mga nilalang na yon. Kamalayan. Kamalayan ang mahalaga sa mga ganitong sitwasyon. Kapag may alam ka, malaki ang tsansa mong makaligtas sa kapahamakan. Ano bang pamatay sa mga aswang na yan? Paepal kasi. Nagbabakasyon lang naman kami rito. Pwede silang gamitan ng patalim, ng anting-anting, mutya, o kung ano-ano pa. Kahit na anong paraan, pwedeng gamitin sa kanila. Pero hindi sila ganun kadali mapatay. Depende sa uri nila. Yung lalaking yun, anong uri ba siya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam eh. Kanina na makakalabang ko siya. Nararamdaman kong iniiwasan niya lang ako. Wala siyang balak pumalag. Siguro dahil ang tanging gusto niya lang mangyari, makuha ka, Athena. Napalunok na lamang ako ng laway kabanong. Kabadong malala dahil sa mga bagay na naiisip ko na pwedeng mangyari. Sumapit na ang alauna ng madaling araw. Lumakas ng lumakas ang ulan. Pero hindi pa rin nakakauwi si Ninong Ray. Sa puntong yon, nakakaramdam na rin ako ng inis sa ninong ko. Kung kailan kasi laging may nangyayaring kakaiba, doon pa siya laging wala. Sige na te, matulog ka na muna dyan sa sofa. Magpupuyat kami nitong si Logan. Tingnan ko kung hanggang saan kaya nito. Feeling ko may gusto sa'yo to eh. Manahimik ka nga. Mga iniisip mo parang pangtangay. O sige na, magpahinga ka na. Kaya na namin to. Tama ang kapatid mo. Nalin, na may gusto ka sa kanya? Na kailangan niya magpahinga. Mabuti ng malinaw. Ako na lang ang nahihiya kay Logan ng mga oras na yon, kabanong. Humiga na lang ako sa sofa. Sinubukan kong makaidlip pero sa tuwing pipikit ako, naalala ko palagi ang mukha ng lalaki. Parang nakaimprenta na siya sa utak ko. Napatingin na lang ako kay Baste at Logan. Kung mag-usap silang dalawa, parang akala mo magkaaway. Parehong malalakas ang boses. Siguro dahil hindi lang talaga sila makarinigan sa lakas ng ulan. Hindi naman na bumalik pa ang aswang ng mga sandaling yon. Ang kaso nga lang, tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan. Naging kampante ako kaya nakatulog na rin ako noon. Paggising ko, 6:00 na ng umaga. Si Baste, tulog na sa kabilang sofa. Si Logan naman, nakatayo pa rin sa tapat ng bintana. Kung anong posisyon niya noong bago ako matulog, ganun pa rin ang posisyon niya paggising ko. Parang hindi siya gumagalaw. Logan? Agad siyang tumingin sa akin. Mugto ng mata niya pero hindi pa rin nakakaisip na matulog o kahit umupo man lang.
Humiga ka na muna rito. Maghahanda na lang muna ako ng kakainin natin. Hindi na. Dito lang ako. Pero hindi ka pa natutulog. Ayos lang. Sanay na ako. Bigyan mo na lang ako ng kape kung ayos lang. E di lalo kang hindi nakatulog. Matutulog na lang ako mamaya kapag nagising na ang kapatid mo. Gumiti na lang ako sa kanya. Nanatili naman siyang walang emosyon at binalik na lamang ang tingin sa labas. Naganda na ako ng almusal namin. Pagkatapos ko magluto, ginising ko na rin si Baste. Sabay-sabay kaming nag-almusal. At sa mga oras na yon, wala pa rin si Ninong Ray. Yun ang unang pagkakataon na inabutan na siya ng umaga sa labas. Sinusubukan na rin namin siyang tawagan, pero hindi namin siya makakontak dahil sa lakas ng ulan. Nag-alala na ako noon na baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. 8:00 ng umaga, nakatulog na si Logan. Halos hindi naman makita ang daan sa labas dahil sa lakas pa rin ng ulan. Wala kaming magawa. Nasa loob lang kami ng bahay. Nagdadasal na sana nasa maayos na kalagayan ang ninong ko. Mukhang malabo tayo makauwi kaagad ah. Parang may bagyo eh. Kaya nga nakakainis. Parang pinipigilan talaga tayong makaalis. Nabuhayan kami ng loob ng mga sandaling yon nang makita naming dumating na si Ninong Ray. Basang-basa ito ng ulan at sira-sira na ang payong na dala. Diyos ko, pasensya na tinumaga ako ha. Hindi kasi ako makalis dun sa kumpare ko dahil biglang lumakas ang ulan eh. Delikado naman kung babiyaya ko kasi madulas ang daan. Kumusta kayo rito? Si Logan ba ang natutulog na yan? Opo, si Logan po. Buti naman po at ligtas kayo. Nag-alala po kami eh. Pero Ninong, magpalit po muna kayo ng suot nyo, baka magkasakit po kayo. May mahalaga po kaming sasabihin sa inyo. Ay sige, nilalamig na nga ako eh. Ipagtimpla po kita ng kape para mainitan ka, Mang Ray. Ay sige, maraming salamat. The best ka talaga. Agad na naglakad ang ninong ko paakyat kabanong. Habang nasa hagdanan, meron akong napansin na kakaiba sa kanya. Parang may mga kaliskis siya sa bandang batok. Yung kaliskis na hindi makintab. Parang kaliskis na balat lang na makapal. Tapos kulay itim. Medyo napaisip lang ako. Nakita ko na rin kasi yon sa kanya sa bandang leeg niya noong nakaraan. Sa isip-isip ko, may sakit ba sa balat ang ninong ko? Pagbalik ni Ninong Ray, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Kinausap ko na siya kaagad. Ang dahilan po kung bakit dito natulog si Logan, pumunta na naman po kasi rito kagabi ang lalaki. Ang sabi ni Logan, kumpirmado, aswang daw po yun, nakalaban niya na raw, pero nakatakas. Mang Ray, nababala na kami para sa kaligtasan namin. Lalo na para sa kaligtasan ni ate. Kasi kung gusto siyang kunin ng aswang na yon, kung pwede lang po sana, uuwi na kami sa amin. Kasi kung mananatili po kami rito, baka pati kayo madamay rin eh. Walang yang aswang na yan ah. Hindi bale, kapag gumanda-ganda na panahon, ihahatid ko na kagad kayo. Pero ngayon, kailangan muna nating patilain ang ulan. Base sa balita may bagyong dumating dito sa probinsya natin. Hindi pwedeng bumiyahe tayo papunta sa terminal. Ayoko namang ilagay sa alanganin ng buhay niyong dalawa at baka mapatay ako ng papa niyo. Maraming salamat po, Ninong. Ay, hindi niyo kailangan magpasalamat. Kung tutuusin, obligasyon ko ang kaligtasan ninyo. At pasensya na kung ito ang nangyari sa inyo sa halip na masaya sana ang bakasyon ninyo. Mamayang gabi, wala naman akong lakad. May kakausapin akong tao. Tutulungan nila si Logan na hanapin ang lalaking yon. Hindi rin kasi biro na may aswang na pala rito. Baka mamaya hindi lang pala siya nag-iisa. Mang Ray, ano po ba kasing dahilan at bakit bumalik ang aswang dito? Abay, hindi ko rin alam. Basta, dito lang kayo sa loob. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa aswang na yon, Athena.
Sa sinabi ni Ninong Ray, kahit na papaano ay gumaan ang kalooban ko. Parang nakakuha kami ng lakas sa kanya. Pakiramdam ko, Kabanong, muli kaming nagkaroon ng panibagong protektor. Nang magising si Logan, nagpaalam na rin ito kay Ninong Ray. Kahit na malakas ang ulan, kailangan itong libutin ang area kasamang iba pang kakilala ni Ninong. Nanatili kaming 3 sa loob ng bahay. Nilabas na rin ni Ninong Ray ang latigo niya na ayon sa kanya, nabili niya pa yon noong binata pa siya. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na naman ang kinagabihan. Masama pa rin ang panahon noon, pero hangin na lang ang malakas at katamtaman na lang din ang ulan. Baste, maliligo lang ako. Kapag hinanap ako ni Ninong, sabihin mo naliligo. Oo, bilisan mo, maliligo rin ako. Anong bilisan? Maghintay ka. Maligo ka na lang sa ulan. Hindi ko na siya inintay pang magsalita at naglakad na rin ako patungo sa banyo. Habang naliligo ako, naramdaman kong parang may tao sa tapat ng pinto. Nakita ko rin na may anino sa ilalim ng pintuan. Simentado ang banyo na yon, pero sablay ang pinto sa pagiging kapos nito. Medyo kinabahan ako. Akala ko nung si Baste ang nasa harapan, pero naisip ko na wala naman siyang dahilan para tumayo doon. Naisip kong baka si Ninong Ray na naghihintay lang akong matapos. Pero hindi ko rin maisip na siya yon. Ang tagal ng anino na naroon, pero nang bilisan ko na ang pagligo, naramdaman kong umalis na rin siya. Paglabas ko ng banyo, inabutan ko si Baste na nasa sofa. Nagsi-cellphone habang si Ninong Ray naman kagagaling lang sa labas na may dalang payong. Ang nakita ko na lang sa tapat ng banyo ay ang bakas ng tsinelas na hindi ko rin naman sigurado kung sa akin bang bakasyon o hindi. Hindi ko na lamang yun pinansin. Pinagpalagay ko na lang na baka dahil sa mga nangyayari, napapraning na rin ako. Bandang 10:00 ng gabi, pinakyat na rin kami ni Ninong Ray sa taas. Kailangan na naming makatulog ng maaga dahil ilang araw na rin kaming di makatulog na maayos. Paghiga ko, dinalaw na rin ako ng antok. Masarap na sana ang tulog ko pero naramdaman ko na namang parang may nakatingin sa akin. Yung presensyang parang nanggaling sa pintuan. Kaya nang maalimpungatan ako, parang napansin kong nakatayo ron si Ninong Ray. Hindi ko alam Kabanong kung bakit. Inakala kong panaginip lang yon kaya bumalik na lang ako sa tulog. Pero dakong 4:00 na madaling araw, naramdaman ko na lang na nakaupo siya sa paanan ko. Paggising ko, nakatingin siya sa akin ng diretso. Kakaiba ang tingin na yon. Bumaba ang tingin niya patungo sa bandang balakang ko. Bagay na mas lalong nagdulot ng pagkailang sa akin. Nung mga sandaling yon, bigla na lang akong inantok ulit. Nakatulog ako at ang huli ko na lang nakita ay ang ngiti niyang hindi ko karaniwang nakikita sa kanya. Kinaumagahan, naalala ko na naman ang nangyari. Kinalibutan ako at agad akong nakapag-isip ng masama laban kay Ninong Ray. Pero pagtingin ko sa pinto, nakasarado. Nakalak pa nga ito, pati na rin ang bintana. Panaginip lang ba ang lahat ng yun? Nagsimula na akong malito Kabanong. Wala na kasing ibang paraan para makapasok sa silid ko ang kahit na sino. Kaya hindi ko rin naman pwedeng isipin noon na totoong pumasok si Ninong Ray. At isa pa, napagtanto ko rin na bakit niya namang gagawin yon. Hindi naman siya ganong klase ng tao. Umiling-iling ako. Pinagpalagay ko na lang na baka isang panaginip lang yon na buhay na buhay. Pero hindi naman talaga totoong nangyari. Lumabas ako ng silid ko. Nabigla ako kasi si Baste ang naghanda ng pagkain namin. 8:00 na kasi pala. May sakit si Mang Ray. Sabi niya, mauna na raw tayo. May sakit? Totoo? Nagdududa ka pa ah. Kita mong naulanan yung matanda eh. Anong kala mo ron, kalabaw? Nagpapahinga siya sa kwarto niya. Tara, kumain na tayo. Naupo na lamang ako sa harapan ng lamesa.
Dahil doon, mas lalo kong inisip na baka panaginip lang talaga na nakita ko si Ninong na nasa loob ng kwarto ko. Ayos ka lang ba? Namumutla ka na naman. Ayos lang ako. Sinong hindi mamumutla hindi naman ako naaarawan ng maayos. Malakas pa ang ulan ngayon. Medyo mahina na ang ulan. Kung tutusin, pwede na tayong umalis eh. Kaso, nagkasakit pa Ninong mo. Dami talagang hadlang no? Hindi ba tayo pwedeng umalis na lang na tayo lang? Huwag na tayo magpahatid. Hindi pwede. Alam mo naman si Papa, magagalit yun kay Ninong Ray kapag hinayaan lang tayong umalis. Isa pa, hindi ugali ni Ninong Ray na hindi niya hinahatid ang mga bisita niya. Kasi naman, nade-delay tayo eh. Makakaka-delay natin yan, makakuha ka na ng aswang dito. Sige ka. Hindi na ako nakapagsalita noon, Kabanong. Ang totoo, kinabahan din ako sa sinabi niya. Habang tumatagal kasi na naroon kami sa bahay ni Ninong Ray, pakiramdam ko lumalaki rin ang tsansa na makuha ko ng lalaking aswang. Lalo pat hindi pa naman nahahanap nila Logan ng aswang na yon. Sumapit na naman ang gabi. Ambon-ambon na lang ang meron sa labas, pero may kalakasan pa rin ng kaunti ang hangin. Habang nagpapahinga si Ninong Ray sa loob, nasa sala lang kami. Nakikiramdam, naghihintay sa pagbabalik ni Logan. Naisara mo na ba lahat ng bintana? Oo, sureball na yon. Si Mang Ray ba, di natin gigisingin? Di pa kumakain yun eh. Ako nang aakyat. Susubukan kong painumin ng gamot. Pinuntahan ko ang kwarto ni Ninong Ray. Nakabukas ang pintuan kaya nakapasok ako kaagad. Inabutan ko siyang natutulog sa higaan niya. Aalis na sana ako para hindi siya maabala, pero bigla niya akong tinawag. Athena, Ninong, gising na pala kayo. Dadalhan ko po kayo ng pagkain para makainom po kayo ng gamot. hindi ko kailangan ng gamot. Ikaw. Ano po? Ang ibig ko sabihin, ikaw ang kailangan ko. Bagot na ako rito maghapon. Kailangan ko lang ng kausap. Pero dadalhan ko po muna kayo ng pagkain. Hindi na. Hindi naman pa ako nagugutom Sigurado po ba kayo? Halika, lumapit ka. Dito ka sa gilid. Umupo ako sa gilid ng kama niya, Kabanong. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Pinisil niya pa yon. Nakaramdam ako ng pagkailang. Iha, nakakasakit na ako. Kaya kapag ako'y nawala, sa'yo ko iiwan lahat ng meron ako. Wala na rin naman akong mga anak. Ikaw na lang ang tinuturing kong pamilya ngayon. Pasimple kong inalis ang kamay ko sa kamay niya at nagsalita. Ninong naman kung magsalita kayo, para naman kayong mawawala na. Hindi hahanda ko lang ang sarili ko. Matanda na rin naman ako. Palay natin, may mga sakit na pala akong hindi natin alam. Kaya habang nandito ka pa at buhay pa ako, sinasabi ko na ito sa iyo. Hindi naman po ako deserving sa lahat ng meron ka, Ninong. Mas maganda siguro kung mapupunta yan sa mga nangangailangan. Pero mas maganda kung matagal pa kayong mabubuhay. Ang swerte talaga ng papa mo, ano? May mga anak siyang kagaya mo. Iha, pwede ba kitang mayakap? Kahit na medyo naiilang ako, pumayag na lang din ako sa gusto niya. Naisip ko kasi na baka yun na makakapagpagaan ng kalooban niya. Maigpit ang pagkakayakap sa akin ni Ninong Ray. Talagang nagdikit ng sobrang dibdib naming dalawa. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung tama bang makaramdam ako ng pagkailang. Pakiramdam ko kasi, hindi tamang nagdikit ang katawan namin lalo pat babae ako at lalaki siya. Tingin ko naman noon, wala namang masamang intensyon si Ninong Ray. Hindi rin naman ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya, kaya kahit na hindi ako mapalagay, pinilit ko na lang na alisin sa isipan ko yon. Maraming salamat. Kahit na papano gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sige po, kukunin ko lang po ang pagkain at gamot po ninyo. Nung mga sandaling yon, Kabanong, hindi ko alam kung
Bakit nagdadalawang isip ako na makasama si Ninong Ray nang dalawa lang kami? Kaya mula nun, hindi na talaga ako pumayag na kami lang ang nasa bahay. Halos sumakit ang ulo ko. Dumagdag pa si Ninong Ray sa aswang na iniisip ko. Matapos makakain, nakatulog na rin si Ninong. At dahil sa takot, magkasama kami ni Baste sa iisang silid. Gising na gising kami. Sinusubukan naming kontakin si Logan. Pero kung kailan may signal, ring lang ng ring ang cellphone niya. Epal naman tong si Logan, no? Nag-cellphone pa, hindi naman ginagamit. Subukan mo lang ng subukan. Kailangan natin siya ngayon. O yan, 0 na naman ang signal. Ang birang lugar to, mundo yata to ng kawalan eh. Nawawala na kami ng pag-asa ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi na naman namin pwedeng asahan si Ninong Ray dahil nagpapahinga na siya. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang namin ang makakasunod na yabag ng paa sa bubong. May mga yabag din ng paa sa paligid na kahit naambon, dinig na dinig ang mga hakbang nilang parang nagdadabog. Mas lumala ang kabako nung mapagtanto na malayo ang mga kapitbahay doon. Kahit na sumigaw kami, walang gaanong makakarinig. O kung meron man, walang magtatangkang tulungan kami kapag nakita ang mga aswang sa labas. Hindi isa, hindi dalawa. Hindi ko mabilang kung ilang aswang ang nasa labas ng siliping ko sa bintana, Kabanong. Natataranta kong isinarado ang bintana. Maging si Basti rin ay bumakas na rin ang takot sa mukha niya. Hindi nagtagal, kumalabog na rin ang bintana. Para bang may kung sinong naroon na gusto yung buksan. Kaya naman dali-dali namin pinuntahan si Ninong Ray. Pero nung mga oras na yon, nakalak ang pintuan niya. Mukhang hindi niya rin kami naririnig. Lanyang buhay to. Nasaan na ba si Logan? Ang sabi niya, sasamahan niya tayo. Nang makita naming mabubuksan na ang bintana, Kabanong, isinarado namin ang kwarto at kinandado pa ang pinto. Bumaba na lamang kami sa sala. Dinig na dinig namin ang mga angil nila sa labas. Bagay na nakakapagpataas ng balahibo naming dalawa. Kumuha na ng tubo si Baste. Habang ako naman, dinampot ko ang kutsilyo na nakasabit sa dingding. Sabayan mo kong magdasal. Dasal? Anong magagawa ng dasal? Kaya ka pala hindi pinagpapala eh. Hindi ka marunong magdasal. Magtatalo pa sana kami nang biglang narinig namin na may kumalabog sa taas. Pakiramdam namin, nakapasok na ang aswang sa mga kwarto. Mas lalo naman kaming kinabahan ng mga sandaling yon. Ang unang pumasok sa isipan ko ay si Ninong Ray. Sigurado kasing siya ang unang makikita ng mga aswang. Halos maiyak ako ng sobra sa pag-aalala. Lalo na nang marinig na namin ang pamilyar na boses ng lalaki. Hoy! Babae! Akin ka lang! Hindi ka para sa kanya! Ako lang ang nararapat sa'yo! Ikaw magiging asawa ko! Kukunin kita ngayong gabi! Maya ka sa mukha mo, no? Hindi napatol ate ko sa pangit. Wala kayong magagawa kapag ako na ang nagdesisyon. Akin ka! Di ka pwede mapunta sa iba! Naintindihan mo? Lumakas ng lumakas ang kalabog ng katok nila sa sala. Umuuga na rin ang pintuan. Buti na lang din ay matitibay ang bintana kaya hindi kagad sila nakapasok. Maya-maya pa, naramdaman na lang namin na biglang nagkakagulo na sila sa labas. Hindi namin alam kung anong eksaktong nangyayari. Kaya nang silipin ko sila sa labas, nakita kong may isang aswang na pinag-iinitan nila. Hindi nila kaya ang aswang na yon dahil kahit gaano sila karami, hindi sila umuubra. Aswang laban sa aswang? Ganda mo talaga, te. Pinag-aagawan ka ng mga aswang. Umayos ka nga, hindi ako nakikipagbiruan. Ang mabuti pa, umakyat tayo ulit sa taas. Kailangan nating maisama si Ninong Ray sa pag-alis natin. Hayaan natin silang magpatayan sa labas. Pag-akyat namin sa taas, hindi naman namin mabuksan ang pinto ni Ninong. Kaya ang ginawa ni Baste, pinukpok niya ng pinukpok ang doorknob. Hanggang sa masira na niya yon.
Pagpasok namin sa loob ng kwarto, laking pagtataka namin nang wala na si Ninong doon. Pero nakita naming nakabukas na ang bintana. Kinuha na yata siya ng aswang, te. Kailangan na nating umalis. Diyan tayo dadaan? Wala naman tayong choice eh. Sige na, mauna ka na. Kinuha niya ang kumot sa kama. Pinagdugtong-dugtong niya yon at itinali sa haligi ng bahay. Gamit ang kumot na nagsilbi naming lubid, agad kaming nakalabas ng bahay. Habang nagkakagulo ang mga aswang, hindi na kami nagsayang ng oras. Palihim kaming tumakbo papunta sa may gilid. Pinuntahan namin ang inuupahan ni Logan. Pero wala siya nung mga sandaling yon. Ang sabi ng iba, hindi pa raw nakakauwi. Sinabi namin sa mga naroon na inaatake kami ng aswang. Pero nakatingin lang silang lahat sa amin. Karamihan sa kanila ay natatakot. Kaya wala rin naman kaming naasahang tulong mula sa kanila. Hindi rin naman kami makapasok sa kwarto ni Logan dahil nakasarado. Kaya ang nangyari, lumabas na naman kami. Kahit malakas-lakas ang hangin at may panakanak ang ambon, hindi na namin yun inintindi pa. Ang mahalaga na lamang sa amin ay makalayo at makatakas. Lumiko kami sa isang kanto at sa hindi inaasahang pagkakataon, kamuntikan na kaming mabangga ng tricycle na nakasalubong namin. Manong, pakiusap, tulungan niyo kami! Pakiusap! Bakit? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Hindi po kayo maniniwala pero inaatake po ng aswang ang bahay namin ngayon. Gusto po nila akong kunin. Please, tulungan niyo kami! Sumakay na kayo, bilisan niya! Agad-agad kaming pumasok sa loob ng tricycle. Nakakita pa kami ng bakas ng dugo roon pero hindi namin yun inintindi pa. Ang iniisip namin ay ang kaligtasan namin. Nang makalayo na kami sa barangay, nakahinga na rin kami ng maluwag. Dinala kami ng driver sa kabilang barangay lang. Tumigil na kami sa tapat ng isang bakuran. Wag na kayo mag-alala. Ligtas na kayo rito. Walang makakalapit na aswang. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kung di dahil sa inyo, baka wala na po kami. Tungkulin ko talaga na iligtas sa mga tao mula sa mga aswang. Kaya, di nyo kailangang magpasalamat sa akin. Bakit po? Ano po ba kayo? Isa akong albularyo. At isa rin naman akong manunugis. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Mang Esteban. Halika, pumasok kayo sa bahay ko, dali. Maambon pa. Pagpasok namin sa bahay ni Mang Esteban, nabigla kami nang makita namin si Logan na naroon. May malay siya pero hindi makabangon. Sugatan ng ibang parte ng katawan. Logan? Mukhang magkakilala pala kaya. Nakita ko ang lalaking yan na sugatan. Inuna ko siyang kunin kaysa labanan ng mga aswang. Tingin ko, yung mga aswang na sinasabi ninyo ay ang mga aswang na umatake sa kanya. Mabuti naman at nasa maayos kayong kalagayan. Pero si Ninong Ray, tingin ko kinuha siya ng mga aswang. Ano? Natutulog lang siya sa kwarto niya kasi may sakit siya ngayon. Tapos, nagulat na lang kami nang mabuksan namin yung pinto ng kwarto niya. Wala na siya dun sa loob. Tapos, ang nakakapagtaka pa, naglalaban yung mga aswang. May isang aswang na pinagtutulungan nila. Yun ang dahilan kung bakit kami nakaalis. May tumulong sa inyong aswang? Hindi. Ang tingin namin, pinag-aagawan nila ako. Wow, ate! Iba ka! Kinurot ko na lang si Baste para sumeryoso na siya. Napaisip din si Logan. Habang si Mang Esteban naman ay tahimik lang na nakasandal sa gilid. Muli kong tiningnan si Logan. Sa lagay niya, tingin ko ay maraming dumumog sa kanyang aswang. Nakaramdam na ako ng awa. Pakiramdam ko tuloy nung mga sandaling yon ay kasalanan ko kung bakit siya muntikan ng mamatay. Pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Hindi, wala kang kasalanan. Ginagawa ko lang kung ano ang trabaho ng isang manunugis. Kagaya ni Mang Esteban, tungkulin kong protektahan ng mga tao kahit walang kapalit. Sa baliwala kayo sa hindi. Ang buhay namin ay matagal lang nakaalay para sa mga tao.
Ganon ang kapalaran namin mula nang tanggapin namin ang pagiging manunugis. Kung ganun pala, kayo lang din ang makakatulong sa amin para makalis kami rito. Hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta hanggat hindi natin nalalaman kung ano nangyari kay Ninong. Yan naman gusto mo. Mag-stay pa rin tayo kahit kitang-kita naman na nasa panganib na ang buhay natin. Ate, nagpunta tayo rito para maging masaya ang bakasyon natin. Ibang adventure na ito eh. Mahiya ka nga sa sinasabi mo. Kawawa naman yung tao kapag iniwan natin nang wala man lang tumutulong sa kanya. Tandaan mo, parang ama na rin natin siya. Kaya dapat bago tayo umalis, mahanap natin siya. At hanggat maaari, makasama natin siya sa pag-alis kung talagang nasa panganib din ang buhay niya. Ay naku, bahala ka nga. Ikaw naman ang matanda eh. Hindi nyo kailangan magtalo. Baste, hindi kayo pwedeng umalis na lang. Kung aalis kayo nang hindi pa nahahanap si Mang Ray, pwedeng isipin ng mga kalugar natin na may ginawa kayong masama sa kanya. Kilalang tao si Mang Ray sa atin, kaya magiging laman kayo ng usapan. Bumuntong hininga na lamang si Baste. Hindi na lang din ako nagsalita para hindi na lumaki pa ang pagtatalo. Naawa kasi talaga ako noon kay Ninong Ray. Kahit na nakaramdam ako sa kanya ng hindi maganda, tinitingnan ko pa rin siya bilang tao na mahalaga para sa akin. Mamayang umaga, sasama ako sa inyo. Pupuntahan ko ang bahay ng sinasabi mong ninong mo. Kailangan ko lang maglagay ng mga pangontra para naman hindi na kayo malapitan pa ng aswang. Lalong-lalo na yung mga aswang na nagkaroon ng gusto sa iyo. Maraming salamat po. Naging kalmado naman ang mga sandali, Kabanong. Nalinawan na rin ang utak ni Baste kaya kinausap na rin niya ako. Habang nag-uusap si Logan at Mang Esteban sa loob, sinusubukan naming makontak si Papa sa Maynila gamit ang cellphone ni Mang Esteban. Ang kaso nga lang, bigo pa rin kaming makausap ang tatay namin. Dismayado kaming bumalik sa loob at agad na rin nakapagpahinga. Binantayan kami magdamag ni Mang Esteban. Kinaumagahan, nakakabangon na si Logan at nakakakilos na rin na maayos. Epektibo kasi ang mga gamot na ipinahid sa kanya ni Mang Esteban. Magkakasama na kaming kumain ng almusal. Nagpasama na sa amin si Mang Esteban pabalik sa bahay ni Ninong Ray. Pagdating namin, kitang-kita ang mga kalat sa bakuran. Sira na rin ang pintuan. Nagkalat ang ibang gamit sa sala. Pero wala na kaming inabutan. Wala si Ninong Ray. Dahilan para mas lalo kong mabahala. Parang bigla ko na lang naisip na hindi rin kami dapat manatili roon. Ilalagay ko na mga pangontra. Sa pamamagitan nito, hindi na makakapasok ang mga aswang sa bahay ninyo. Totoo po bang effective yan? Ilang beses ko na itong ginagawa. Kadalasan, ginagamit ko ito kapag may aswang na malakas. Epektibo ito. Malalaman nyo lang yan mamaya na kapag bumalik sila, hindi na sila makakapasok. Pero pansamantala lang ito. Tatagal lang ang mahigit 1 araw ang epekto nito. Ibig sabihin, 1 araw lang din natin pwedeng hintayin ang ninong mo, iha. Tumango na lamang ako, Kabanong. Para sa akin ay malaking proteksyon na rin ang mga pangontra na yon kahit na papano. Tinulungan pa namin si Mang Esteban na ilagay ang mga natitirang pangontra. Nang matapos na namin yon, ay nagpasya siya na sasamahan niya kami. Gusto niya kasing makita ang mga aswang na sinasabi namin. Magdamag lang kaming nasa bahay. Maghapon din kaming naghintay sa paglitaw ni Ninong Ray. Pero mag-aalas 6 na ay hindi pa rin siya dumarating. May nararamdaman akong kakaiba sa bahay na ito. Pero hindi ko lang matukoy kung ano. Papaanong kakaiba, Manong? Parang may mali eh. Parang may mabigat na enerhiya na parang wala. Alam mo yung pakiramdam na para kang kinakabahan na hindi mo naman maintindihan kung saan nagmumula. Ang totoo po niyan, mula nang manggulo ang mga aswang, parang ganun na rin po ang nararamdaman ko. Siya nga pala. Kapag wala pa rin ang hinihintay natin hanggang alas 12 ng gabi,
gusto kong pumasok na muna kayo sa kwarto. Paano naman kayo? Huwag niyo akong intindihin. Ginagawa ko na lang na sparring ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ayos Yabang din ito, no? Nanahimik na muna kami sa sala matapos naming linisan ng mga kalat. Nakailang beses na kaming timpla ng kape nang dahil sa kaba. Pagtingin namin sa orasan, mag-aalas 9 na. Akala namin noon ay hindi na namin masisilayan si Ninong Ray. Pero nang mapasilip kami sa labas, nakita namin siyang pumasok sa gate namin. Sinalubong na namin siya sa bakuran dahil iika-ika siya kung maglakad. Ninong! Hinawakan agad ako ni Ninong Ray sa kamay. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na naman ako ng pagkailang sa kanya. Pero hindi ko na lamang pinahalata kay Baste. Buti naman at nakaligtas kayo. Ayos lang po ba kayo, Ninong? Kinuha nila ako. Pero buti na lang, may mga manunugis na napadaan. Sila ang tumulong sa akin. Tingin ko, kasama sila ni Logan eh. Teka, nasaan ba si Logan? Bakit wala siya kagabi? Magsasalita pa sana si Baste, pero bigla na lamang lumaki ang patak ng ulan. Nagmamadali kami makapasok sa bahay. Pero nagtaka kami kasi biglang naiwan si Ninong sa labas. Bigla niyang binawi ang hakbang niya papasok ng bahay. At ang mukha niya ay parabang nababahala, natatakot at tensyonado. Ninong, tara na! Mababasa na kayo ng ulan dyan! Alalayan ko na ho kayo. Hindi na! Hindi niya kailangan ng alalay. Hindi niya talaga kayang sumama sa atin. Sino ka ba? Anong ginawa mo? Ikaw ang dapat kong tanungin. Sino ka ba at ano ang gusto mong mangyari? Teka. Mag-aaway ba kayong dalawa? Mang Ray, halika na kasi. Nababasa ka na dyan. Ikaw din ang bumuko sa sarili mong lihim, pare. Alam ko na kung ano ka. Kahit kailan, mga hadlang talaga ang mga katulad mo sa mga gusto kong gawin. Pasensya ka na. Hindi ka magaling magpanggap eh. Bigla na lamang may kinuwang patalim si Mang Esteban. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namin naawat si Mang Esteban. Binato niya ang maliit na kutsilyo kay Ninong Ray. Nagulat naman kami nang makita kung gaano kabilis na nakailag si Ninong. Hinugot naman ni Mang Esteban ang kanyang katana. Lumabas si Mang Esteban pero nagmamadaling tumakbo paalis si Ninong Ray. Bumalik na sa amin si Mang Esteban na parang wala lang nangyari. Mang Esteban, ano yun? Bakit nyo ginawa yun kay Ninong? Aswag ang ninong mo. Ha? Paano nangyari yun? Matagal na siyang kakilala ng mga magulang namin. Wala naman kaming nabalitaan na aswang siya eh. Mang Esteban, wag naman kayong gumawa ng kwento. Ate, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Kaya hindi makapasok si Mang Ray dito dahil sa mga pangontrang inilagay natin kanina. Kaya siya hindi makapasok kasi aswang siya. Nakita mo naman kung paano siya nakailag kanina, di ba? Hindi magagawa ng normal na tao yung ganong kabilis. Kahit ako rin, hindi ko rin naman nalaman kung di pa dahil sa mga pangontra na inilagay natin. Tingin ko, malakas na aswang ang ninong mo. May kakayahan siyang itago ang kanyang amoy bilang aswang. Yun sigurong dahilan kung bakit hindi alam ng mga magulang mo kung ano ba talaga siya. Ate, naalala mo ba yung kwento ni Papa bago tayo umalis? Yung araw ng binyag mo? Hindi pumasok ng simbahan si Mang Ray. What if wala talaga siyang kausap sa labas? What if hindi niya rin talaga kayang pumasok ng simbahan kasi aswang nga siya? Sumakit na lamang ang sentido ko nang mapagtanto ang mga bagay na yon, Kabanong. Hindi ako makapaniwala sa mga revelasyon. Ang pangalawang ama na tinitingala ko, may tinatago palang maitim na sikreto. Dahil hindi pa rin kami kumbinsido, pumasok kami sa silid ni Ninong Ray. Nagalungkat kami ng kung ano-ano roon. Hanggang sa may nakita na kaming pintuan sa likuran ng aparador. Papunta yun sa dulong silid na ayaw ni Ninong na pasukan. Nang magkailaw sa loob ng silid na yon,
nakita ko roon ng mga larawan ko na nakadikit sa mga dingding. Larawan ko mula binyag, elementary, high school at hanggang sa college. Meron din akong larawan doon habang katatapos ko lang maligo. Marami pa akong picture na hindi ko alam na palim niya palang ginagawa. Malinaw na ang dahilan kung itinatago niya ang tungkol sa pagiging aswang niya. Bata ka pa lang, plano na talaga niya ito. Iha, ikaw ang balak niyang dalhin sa altar ng mga aswang. Teka. Ano naman yun? Ang mga aswang ay naghahanap ng mapapangasawa nilang tao at aanakan. Pero bago yun, kailangan meron silang maiharap sa altar ng mga aswang. Sa mga tao, kasal ang tawag doon. Ang mga aswang, isa lang ang iniibig nila. Kapag may natipuan sila, hanggang kamatayan nila ay yun na ang mamahalin nila. Tingin ko, gusto ko lang kainin noon ng ninong mo. Pero nagbago siguro ang pananaw niya nang makita ka niya. Kaya mula noon, nagtiis siya ng maraming taon para hintayin ang tamang panahon. At ang panahon na yon ay ang malawakang kasalan ng mga aswang. Kaya ba hayok na hayok ang mga aswang ngayon na makahanap ng babae kasi dapat may maihirap sila sa altar nila? Tama ka dyan. Kaya sila nagmamadali dahil nalalapit na ang itinakdang araw na yon. Kasalang bayan ang tawag noon sa tao. Malawakang kasalan naman ang tawag sa kanila. Kaya naman, lahat ng pinakita niya sa inyo, lahat yon ay hindi totoo. Ginagawa niya lang yon para hindi niyo siya pag-isipan na masama. Sa madaling sabi, kahit na kailan, hindi siya naging mabuti sa inyo. Dahil lahat ng ginawa niya, sisingilin niya balang araw. At ikaw ang kabayaran, iha. Nanlabig ang palad ko ng mga sandaling yon. Hindi kasi ako makapaniwala. Windang na windang ako sa mga nalaman ko, Kabanong. Habang tumatagal, napagtagpi-tagpi ko na ang lahat ng mga pangyayari. Yung taong sa harapan ng banyo ay siya. Yung nakapasok siya sa kwarto ko, hindi yung panaginip. Totoong nangyari yon. Kaya pala, bigla na lang siya naging madikit sa akin. Kaya pala nag-iba na ang paraan niya ng pagtingin. Lahat ng yun ay may mali siya. May pagnanasa at madilim na pagpapantasya. Gusto kong masok ka sa mga nalaman ko, Kabanong. Hindi ko kayang isipin ng tinuring kong pangalawang ama ay gano'n ang iniisip sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero anong gagawin ko ngayon? Baste, paano natin ito sasabihin kay Papa? Hindi na muna natin to sasabihin ngayon. Tapusin na muna natin ang mga pangyayaring to. Akong bahala. Kung gusto niyong dalawa, lisanin niyo na ang lugar na ito. Ihahatid namin kayo ni Logan sa pier. Hindi tayo makakapag-eroplano dahil hindi pinapayagang makabiyahe dahil sa sama ng panahon ngayon. Pero sa dagat, may ilang barko na ang pinapayagan. Umalis na rin kaming tatlo sa bahay na yon. Kinuha na rin namin ang mga gamit namin. Wala na akong daylan para manatili pa roon. Kinikilabutan ako sa ideyang aswang pala ang ninong ko. At higit sa lahat, isa siyang manyakis. Nagtungo na muna kami sa bahay ni Mang Esteban. Ayon sa kanya, kinabukasan pa ng hapon pwede kaming umalis. Kailangan pa rin kasi niyang pakiusapan ng kakilala niya. Kaya naman, minabuti nilang dalawa ni Logan na doon na muna kami. Kampante naman silang hindi kami masusundan ng mga aswang doon. Hindi ko rin naramdaman na aswang pala si Mang Ray. Ang tagal na namin magkakilala. Kagaya ng sinabi ko, kakaibang aswang ang matandang yon. Kahit ako, hindi ko pa rin matukoy kung ano ba talaga siya. Ate, ayos ka lang? Mukha ba akong ayos lang? Matapos kong malaman ng lahat-lahat na mula pagkabata ko, siya yung pinakamabait na ninong para sa akin. Tapos malalaman kong aswang siya na may pagnanasa siya sa akin, ayos lang ako? Ikaw naman kasi baste eh. Yung tanong mo pang tanga eh. Manahimik ka nga dyan, usapang magkadugo to ah.
kuruting ko sugat mo eh. Isipin mo na lang, Iha, na mas maganda nang malaman mo ang totoo kesa naman mahuli na ang lahat. Maraming salamat sa tulong nyo, Mang Esteban. Pati na rin sa'yo, Logan. Kapag nakabalik na kami ng Maynila, ano nang gagawin nyo? Papatayin namin si Mang Ray. Pati na rin yung isang aswang na nagkakagusto sa ate mo. Kung pareho kasi silang mabubuhay, malaki ang tsansa na sundan lang nila kayo sa Maynila. May alam ako na paraan para mas mapadali ang trabaho. Kailangang hindi makatunog ang dalawa na nakaalis na kayo. Pero gagamitin namin ang pangalan mo para pag-awayin yung dalawang aswang. Maniwala naman kaya sila sa inyo? May isang ugali ang mga aswang na talagang hindi mawawala sa kanila. Yun ay ang pagiging tanga nila kapag meron silang gustong makuha. Napangiti na lamang si Mang Esteban. Noong mga sandaling yon, kinalma ko na rin ang sarili ko. Pero kahit na ganoon ka, Banong, naglalaro pa rin talaga sa utak ko ang lahat ng mga nangyayari. Bumuntong hininga na lamang ako. Pinagdasal ko na lang sana umayon sa amin ang lahat. Kinabukasan ng hapon, naganda na rin kami ni Baste. Ginamit namin ang tricycle ni Mang Esteban para makaalis at makarating sa pier. Nakausap na kasi niya ang kakilala niya roon at pinayagan na isabay kami papuntang Maynila. Buong akala ko noon ay magiging maayos at swabe na ang pag-alis namin. Akala ko wala na kaming dapat intindihin pa, kundi ang kung papaano sabihin sa magulang namin ang tungkol kay Ninong. Pero habang nasa biyahe kami, napagtanto na lamang namin na inaabangan lang pala kami ng mga aswang sa mga daan. Parang alam na alam nila na aalis kami nung hapon na yon. Dakong 5:00, nakita na lang namin na may mga tumatakbo na sa likuran. Kahit bilisan ni Mang Esteban ang pagpapatakbo, wala namang nagbabago sa bilis namin. Luma na kasi ang tricycle at anumang oras, maabutan na rin kami ng mga aswang. Itinigil ni Mang Esteban ang tricycle. Ikaw, marunong ka bang magmaneho ng tricycle? Mauna na kayo ng ate mo sa pier. Kami lang bahala rito ni Logan. Hindi ako marunong magmaneho niyan eh. Bike nga, hindi ako marunong eh. Ay, pambihira. Ano klaseng tao ka ba? Sa likod lang kayong dalawa ah. Baste, gamitin mo yung tubo. Ikaw ang bahala sa ate mo. Kaming bahala sa mga aswang. Mabilis ang tibok ng puso ko noon, Kabanong. Kahit na gusto kong tumulong, pero wala naman din akong magawa. Bukod sa mahina ako, wala rin naman akong alam kung papaano pumatay ng aswang. Kaya naman, sumiksik na lamang ako sa tabi ni Baste. Habang si Mang Esteban at Logan naman ay sinimulan na rin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kitang-kita ko kung papaanong ginagawa nila ang lahat para lang maprotektahan kami. Sugatan na si Mang Esteban, pero nanatili pa rin itong nakatindig. Si Logan naman, dumudugo na naman ang mga sugat niyang nakabenda. Mga lintik kayong aswang kayo! Nakahinga ako ng maluwag nang mapaslang na nila ang 7 aswang na yon. Pero sa kasamaang palad, hindi na gumagana ang makina ng tricycle. Masyado kasi itong napuwersa nang pilitin ni Mang Esteban na magpatakbo ng mabilis. Naku, sino kayang may balat sa puwet? Wala tayong magagawa. Kailangan nating maglakad. Pero Mang Esteban, saan tayo pwedeng dumaan? Madali nila tayo makikita kung dito tayo sa kalsada. Gigilid na muna tayo at magtatago. Maghihintay tayo ng may dadaang sasakyan. Tara, tulungan niyo ako. Igigitna natin ang tricycle para siguradong hihinto ang kung sino mang mapapadaan. Bukod sa tricycle, pinambara na rin namin ang mga bangkay ng mga aswang. Pagkatapos, agad kaming pumunta sa sulok at nagtago sa likod ng mga makakapal na halaman. Halos 1 oras din kaming nagtiyaga. Nilalamok na kami pero wala namang napapadaan na sasakyan. Maaga pa pero bakit walang dumadaan dito? Malas ka talaga siguro tayo. Pero sige, maghintay pa rin tayo. Mukhang hindi na dapat tayo maghintay. Nakita na lang namin na may mga kalalakihan ang naglalakad. Ayon kay Mang Esteban, ang mga yon ay mga aswang.
Dahan-dahan sana silang aalis, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumunog ang daladalang cellphone ni Mang Esteban. Napakamot na lang siya sa ulo. Kung kailan nasa alanganin sa kapat ko tunog, pahamak tong cellphone na to, ha? Nang ibalik namin sa kanila ang aming mga tingin, nakita naming nakatingin na rin ang mga yon sa amin. Walang sinayang na pagkakataon ng mga nilalang na yon. Nagmamadaling lumapit ang mga aswang sa amin. Takbo na! Takbo! Kumaripas kami ng takbo at agad din namang sumunod ang mga nilalang. Sa mga pagkakataong ito, parang hindi na namin maramdaman ang pagod dahil sa sobrang takot. Maigpit ang hawak ni Baste sa kamay ko at halos kalad-karin na rin niya ako. Habang si Mang Esteban naman at si Logan nasa likuran lang namin. Tinataga nila ang mga aswang na nagtatangkang lumapit sa amin. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa isang palayan. Open area na yon kaya madali naming nakikita ang mga aswang na malapit nang makaabot sa amin. Pero hindi namin inakala na ang mga sandaling yon ay magiging pabot pa pala sa mga aswang. May mga tumalon ng mataas para harangin kami. Napalibutan na nila kaming lahat. Dumating din ang lalaking aswang na pasimuno ng lahat. Ang aswang na nakakagusto sa akin. Ano kala mo? Patatakasan mo ako, aking mahal? Akin ka lang! Hoy, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Mas gwapo pa sa'yo singit ko eh. Kadiri ka. Kapatid mo ba ang lalaking to, mahal ko? Kung kapatid mo ang walang modo na lalaking ito, hindi ko to kailanman mapayagang maging bayaw ko. Aba, kapal naman ang mukha mo. Tingin mo papayag ako na maging bayaw kita? Tsura mo lang. Aking mahal, halika na. Sumama ka na sa akin. Pinapangako ko na kapag ako ang pinili mo, hindi ko sasaktan ang mga kasama mo. At handa kong patawarin ang kapatid mong masama ang ugali. Langya, mas pipiliin ko pang masama ang ugali kaysa masama mo ka. Kapag hindi ka mananahimik, tuturuan kita ng leksyon. Pasalamat ka, mahal ko ate mo. Kaya hindi kita magawang saktan ngayon. Pero huwag mo akong sagarin. Sa mga sandaling ito, agad na may pumasok sa utak ko na ideya. Medyo delikadong naisip ko. Pero ito lang ang natitirang paraan para manatiling kaming buhay. Kung sasama ako sa'yo, makakasigurado ba akong wala kang gagawin sa kanila? Ha? Anong sinabi mo? Uy! Nabubuhan ka na ba? Tinakasan nga natin ninong mo tapos babagsak ka lang sa pangit na to. Tiningnan ko sila, pero sa kanilang tatlo, si Basti lang talaga ang hindi ako nagigets. Gusto ko na siyang suntukin para maintindihan niya ako. Pero nanatili akong kalmado at sinakyan ko na lang ang mga nangyayari. Ano, masisiguro mo bang hindi mo sasaktan ng mga kasama ko? Bakit? Totoo bang sasama ka sa akin? Kung yun lang ang paraan para hindi sila masaktan, sasama ako. Siguro, kakayanin ko naman aralin na mahalin ka. Magsasalita pa sana si Baste pero inapakan ni Mang Esteban ng paa niya para hindi na siya sumabat. Sige, di ko sila sasaktan. Pero hindi ko sila isasama. Ikaw lang. Ikaw lang naman kasi pakakasalan ko eh. Sige, sasama ako sa'yo at hayaan mo silang makaalis. Kung ganon, tara na mahal ko. Baka maagaw ka pa sa akin ng iba dyan eh. Maglalakad na sana kami nang biglang dumating naman si Ninong Ray. Galit na galit siya noong mga sandaling yun. At sa pagkakataong ito, nagharap na silang dalawa. Showdown ng dalawang buang oh. Pwede magmanahimik ka lang. Mangyayari ng pinaplano natin. Para magbanggaan ng dalawa, ginatungan ko na ang sitwasyon. Ayokong sumama sa'yo. Mas pipiliin ko na lang na sumama dito kaysa sa ninong kong sinungaling at manloloko. Narinig mo sinabi ng mahal ko? Ako ang pipiliin niya. Hindi ikaw kasi matanda ka na. At tingin mo, Amando, papayag lang ako na kunin mo siya. Mula sa pagkabata niya na hinintay ko yan. Kaya hindi ako papayag na maagawan mo ako sa kanya. Ninong Ray, pwede bang hayaan mo na lang ako? Matanda ka na. Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi kita kaedad.
Kahit na diring-diri na ako sa mga sinasabi ko, Kabanong, ay tinitiis ko na lang. Kailangan kong palalain ang sitwasyon noon para sila na lang din na magpatayan. Nagpalit na ng anyo si Ninong Ray. Yun ang unang beses na nakita ko siyang ganun kaya hindi ko maiwasang hindi tindigan ng balahibo. Hindi rin naman magpapatalo ang lalaking si Amando. Inutusan niya ang mga tauhan niya na lusubin si Ninong Ray. Pero dahil hindi rin basta-basta si Ninong Ray, madali niya lang napaslang ang halos 15 aswang. Ganito na lang, aswang sa aswang. Kung sinong mananalo, sa kanya mapupunta si Athena. Sige, papalaga kita sa abon mo. Dahil alam kong hindi ka naman mananalo sa akin eh. Matanda ka na kasi. Ikaw lang ang aswang na nirarayuma. Ikaw, bata ka pa pero mukha ka ng matanda. Bakit ang mukha mo? Nagkasagupaan na ang mga yun. Sinamantala na namin ang pagkakataon. Tumakbo na kami ng mabilis habang nagpapatayan sila. Agad kaming nakalayo. Iniwan namin silang nagbubunuan. Nang makalayo na kami, inakala na naming hindi na nila kami masusundan. Nakarating na kami ulit sa kalsada. Nag-aabang lang kami ng masasakyan. Pero sa kasamaang palad, wala pa ring napapadaan. Sino ba kasi may balat sa puwet eh? Malas talaga oh. Puro ka balat sa puwet. Baka mamaya ikaw lang yung malas eh. Ano sinabi mo? Ano ba? Manahimik na nga muna kayong dalawa. Agad silang nanahimik ng paglingon namin sa likuran. Naroon na pala si Ninong Ray. Duguan ang katawan nito. Pero nakakatayo pa rin na maayos. At dahil siya na lamang ang nakasunod sa amin, ibig sabihin lang noon ay napatay niya na si Amando. Ano akala mo, Athena? Makakakawala ka na lang ng basta-basta? Hindi ko ginugol ang buhay ko ng 2 dekada para lang masayang ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, Ninong Ray. Itigil mo na ito. Masama ang ginagawa mo. Hindi ito tama. At ano ang tama? Ang mapunta ka sa iba? Hindi ako papayag. Gagawin kong lahat ngayong gabi para mapasakin ka. Isipin mo na lang ang pinagsamahan niyo ni Papa. Baka sakaling may halaga pa sa'yo yun. Una pa lang, wala na akong pagpapahalaga sa papa mo. Lahat yon, pakitang tao lang. Kailangan kong gawin yon para masubaybayan kitang lumaki. At ngayong malaki ka na, oras na para singilin ko kayo. Ikaw ang kapalit ng lahat ng ginagawa ko, Athena. Kailangan mo muna kaming patayin bago mo makuha ang gusto mo. Huwag kang makikialam dito, Baste. Wala ka namang silbi sa pamilya ninyo eh. Kaya mas lalong wala kang silbi sa mga sandaling ito. Siguro nga tama ka na wala akong ambag sa pamilya ko. Napabigat lang ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala akong gagawin para protektahan ang ate ko. Handa akong mamatay. Huwag mo lang madikit kahit dulo ng daliri mo sa kanya. Marami ka sinasabi. Wala ka namang ibubuga. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Umangil ng malakas si Ninong Ray. Hinila naman ako ni Baste at inilagay sa gilid. Hindi nagtagal, umatake na sa kanila si Ninong. Una nitong pinuntirya ay si Baste dahil alam nitong hindi naman sanay ang kapatid ko sa mga gulo. Pero kahit na ganoon, ginawa ni Baste ang makakaya niya. Hinataw niya ng tubo si Ninong Ray at tinamaan naman yun sa muka. Ang kaso nga lang, parang wala namang talabyon kay Ninong. Hinawakan ni Ninong ang kapatid ko sa kwelyo at hinagi sa gilid. Hindi naman nagsayang ng sandali si Logan at Mang Esteban. Sabay nilang nilusob si Ninong Ray. Mahusay ang bawat galaw nilang dalawa at kaya kahit na papaano, nahihirapang depensa ni Ninong Ray ang sarili niya. Ilang beses na tinamaan ni Mang Esteban at Logan ang kalaban namin. Pero kahit lupaypay, nakakatindig pa rin talaga si Ninong. Parang may sapusa siya. Ang tagal niyang mamatay. Hanggang sa bigla na lamang bumaliktad ang sitwasyon. Siya naman ang nakatama kay Mang Esteban at kay Logan. Bumagsak din ito kaagad. Si Mang Esteban naman, mahahabang sugat ang tinamo niya galing kay Ninong Ray. Kaya maging ito rin ay napahiga na lang din. Athena, sinasabi ko naman sa'yo, lahat ay gagawin ko para lang mapasaking ka.
Lahat kakayanin ko para lang makabuo tayo ng masayang pamilya. Mangarap ka ng gising! Biglang tumayo si Baste at kinuha ang katana ni Mang Esteban. Tinaga niya si Ninong Ray sa balikat. Pero kahit na tinamaan yon, nagawa pa rin hawakan ni Ninong Ray ang talim ng katana. Pwersahan nitong inagaw ang katana at takmang itatarak na sana sa kapatid ko. Pero buti na lang, gumapang si Logan at hinila niya ang paa ni Ninong. Nabitiwan niya ang katana. Pero galit na galit itong pinagsisis pa si Logan. Baste, tama na! Baka mapahamak ka pa! Hindi pwedeng wala akong gawin. Kinuha ulit ni Baste ang katana. Tinaga niya ulit si Ninong Ray. Pero sa pagkakataong ito, ay dinali na niya sa magkabilang hita. Ang kaso nga lang, sadyang may sa demonyo talaga yon. Hindi pa rin napabagsak. Sa halip, sinipa ni Ninong Ray ang kamay ni Baste. Dahilan para tumalsik palayo ang katana. Ayoko sa lahat ay traidor. Lumalaban ng patalikod. Duwag! Mahina! Sinuntok ni Ninong si Baste. Humarang na ako sa kanya para hindi na niya sundan pa ang pananakit niya. Pero wala pa rin siyang pakialam sa akin noon. Hinawi niya lang ako ng malakas. Tumilapon ako sa gilid. Habang si Basti naman, sinusubukan sabayan si Ninong. Pero kakaiba talaga ang lakas ng isang aswang. Kaya kahit makipagsuntukan siya, siya pa rin ang dihado. Sinubukan din makabangon ni Mang Esteban at Logan. Pero lalo lang nilang nararamdaman ang hapdi ng kanilang sugat, kaya hindi pa man sila nakakalapit, tumutumba na sila ulit. Nawawala na ako ng pag-asa sa mga sandaling yon, Kabanong, lalo na nang kinuha ni Ninong ang katana. Papalapit na siya sa akin. Habang ako naman ay parang napako na ang mga paa sa kinatatayuan. Hindi ako makagalaw dahil sa labis na kaba. Ang takot na nararamdaman ko ay parang inihigop ang lakas nito. Nanlalambot ang tuhod ko sa ideyang ako na ang isusunod niya. Kung mamamatay lang din naman ako, isasama na kita, Tina, para kahit sa kabilang buhay, magkasama pa rin tayo. Akmang itatarak na niya ang katana sa akin nang biglang lumitaw ang isa pang aswang sa harapan ko. Si Amando. Siya ang sumalo ng katana at sa dibdib niya tumarak ang mahabang patalim na yon. Nagulat ako sa nangyari, Kabanong. Kahit si Ninong Ray din ay hindi yon inaasahan. Pero ang mas ikinagulat naming lahat ay ang pagdukot ni Amando sa puso ni Ninong. Walang ano-ano, napatras si Ninong habang hawak ni Amando ang puso niya. Nanlalaki ang mga mata ni Ninong. Magsasalita pa sana ito, pero tuluyan na itong bumagsak at binawian ng buhay. Habang si Amando naman ay bumagsak na rin sa lupa. Nakatarak pa rin ang katana sa dibdib niya. Nakatingin siya sa akin habang sumusuka siya ng dugo. Aking mahal, aking mahal, mabuhay ka, aking mahal. Masaya akong ibinuwis ko ang buhay ko para sa iyo, aking mahal. Ilang sandali pa ay tuluyan na ring nalagutan ng hininga si Amando, Kabanong. Sa oras na yon, patay na ang dalawang aswang na gusto akong kunin. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla akong naawa sa sinapit ni Amando. Hindi ko alam kung normal ba ang makaramdam ng konsensya sa isang nilalang na gustong kumuha sa akin. Pero sa ginawa niya, aminado kong utang ko ang buhay ko sa kanya. Kung hindi niya hinarang ang katana, ako sanang namatay. Agad kong nilapitan ng mga kasama ko. Inuna kong alalayan si Baste na hilong-hilo. Sinunod ko naman ang dalawa. Noong mga sandaling yon, wala akong mahinga ng tulong. Kailangan ko silang dalhin sa ospital noon. Pero maya-maya pa, nakita ko na lang na may mga tricycle na paparating. 3 tricycle yon nang huminto ito sa harapan namin. Dito na namin napagtanto na mga kasamaan pala ni Mang Esteban yon. Agad nila kaming isinakay at dali-daling lumarga patungo sa pagamutan. Naagapan naman ang mga sugat nila. Yun nga lang, hindi rin sila kaagad makabangon. Kinaumagahan habang nasa ospital kami,
Nagkaroon na kami ng pagkakataon ni Baste para ipaalam ang nangyari sa mga magulang namin. Kahit sila ay nagulat din at galit na galit kay Ninong Ray. Dahil sa labis na pag-aalala, umalis sila agad ng Maynila at kinabukasan lang sinundo na rin nila kami. Bago kami umalis ng probinsya, sobrang pasasalamat nila Papa at Mama kay Mang Esteban at kay Logan. Sobrang laki din naman talaga ng naitulong nila sa amin. Mang Esteban, Logan, maraming salamat sa lahat ng naitulong nyo sa aming magkapatid. Kung hindi dahil sa inyo, baka nagtagumpay si Ninong Ray sa mga plano niya. Walang anuman, Iha. Ang tanging hangad lang naman namin ay mailayo ang mga tao sa kapahamakan na dulot ng mga aswang. Masaya akong makaligtas ka at ngayon ay makakabalik na rin ang Maynila. Logan, binigay ko na sa iyo number ng ate ko ha. May day lang ka na para mag-load ka na araw-araw. Yan na ang bawi ko sa iyo sa pagiging masungit ko sa iyo. Hindi na nakapagsalita pa si Logan sa sobrang hiya, Kabanong. Hindi na lang din ako kumontra o nag-inarte pa. Hindi rin naman kasi mahirap magustuhan si Logan. Sa lahat na ipinakita niyang katapangan, masasabi kong una pa lang ay hinanghaan ko na siya. Ganun pa man, kailangan pa rin naming bumalik sa Maynila. At ang bakasyon namin na humantong sa malagim na pangyayari, habang buhay na naming dadalhin pero hindi bilang bangungot, kundi bilang aral na maaari naming magamit habang buhay. Nang makauwi kami ng Maynila, nabalitaan namin na sinunog pala nila ang bangkay ng mga aswang. At mula noon, wala ng aswang ang namataan sa mga barangay sa probinsyang yon. Wakas. Dahil nasisante sa trabaho ang dalagang si Athena, ay naisipan ng kanyang ama na magpalamig